Nagsisimula ang pelikula sa isang madugong eksena. Isang batang lalaki ang nakatayo sa gitna ng dagat ng apoy, desperadong sumisigaw ng mga pangalan ng kanyang mga kaibigan sa matinding paghihirap. Ngunit tila wala nang makakasagot sa kanya. Lahat ng nasa paligid ay lubusang nawasak at hindi na makilala. Gaya ng kanyang pangarap na maging pinakamalakas na exorcist, lumipat ang eksena sa dormitoryo ng Kyoto, Hanaharu. Si Benyo ay naligo ng malinis, nagbihis ng maayos, at naghanda upang maglakbay patungong Tokyo. Isang lingkod ang nakatayo sa tabi niya, sinasabi na ang pagpapatawag sa kanya sa pulong ay nangangahulugan na siya ay opisyal ng kinilala bilang isang ganap na exorcist. Binanggit din ng lingkod ang ilang kamakailang tsismis, na nagsasabing tila may lumitaw doon na mas natatangi pa kay Benyo. Nang marinig ito, agad na nausisa si Benyo. Samantala sa Tokyo, muling nabigo ang batang si Rakuro sa kanyang pagtatangka sa pag-ibig nang tanggihan siya ng isa pang magandang babae. Hindi lang yun, hinamak siya ng babae na para bang wala siyang halaga, kaya tumakbo siya palayo sa kawalan ng pag-asa. Pagtalikod pa lang niya, hindi sinasadyang nabangga ni Rakuro ang tindahan ng prutas ni Mayura. Hindi siya nagulat na muling tinanggihan ng masidhi si Rakuro. Lumabas na ayon sa isang kapalaran sa pahayagan na nagsasabing, na kapag nakilala ni Rakuro ang pag-ibig ng kanyang buhay, magbabago ang buong buhay niya. Kaya naman, umamin si Rakuro sa bawat babaeng nakikilala niya. Habang nalulunod sa kawalan ng pag-asa dahil sa pagkabigo, nakita ni Rakuro ang isang batang binubuli sa di kalayuan. Nang walang pag-aalinlangan, dali-dali siyang lumapit upang ipagtanggol ang bata, ngunit nadapa siya sa isang bato habang tumatakbo at bumagsak ng padapa. Bagamat nakakahiya, ang madugong tanawin ay labis na nakatakot sa mga nambubuli kaya halos maihi sila at tumakbo palayo. Nagbago ang eksena kay Benyo na nakaupo sa isang tren. Habang humihinto ang tren sa istasyon, nakita niya ang amoy ng hangin mula sa bar aisles na nananatili sa paligid niya. Tama nga, ang buong bagon ng tren ay napapalibutan ng mga halimaw. Hindi natinag, naghintay siya na makaalis ang lahat bago kunin ang mga anteng-anteng na nasa kanya. Matapos bigkasan ng serye ng mga panawag na orasayon, agad na bumukas ang tarangkahan patungong Megano, na naglipat sa lahat sa ibang mundo. Dumagsa ang mga halimaw at isinuot ni Benyo ang kanyang maskara, handang labanan sila. Lumipat sa Seike Dormitory, isang puting buhok na matanda ang malalim na nag-iisip tungkol sa isang bagay. Pumasok si Kyogo sa kanyang tawag at sabay nilang inoobserbahan ang kumpas na tumutugon. Matindi sa kanilang lugar, nang matanggap ang utos ng matanda, agad siyang tumakbo upang hanapin ang dalawa niyang kapatid para makipaglaban. Nagpalit ng puting uniforme ang grupo, isinuot ang mga ito, at sumakay ng kotse upang tumungo sa lugar na pinagmumulan ng kaguluhan. Sakto namang umuwi si Rakuro at napilitang sumama sa lahat, ngunit agad siyang sumubok tumakas. Sa harap ng pagkadismaya ng lahat, sinabi ni Kyogo sa kanila ang dahilan kung bakit pinapayagan pa ring manatili si Rakuro sa Seika kahit hindi siya nagsasagawa ng exorcism. 2 taon na ang nakalipas, si Rakuro ay dating isang napakagaling na exorcist na tiningnan ng lahat. Hanggang sa hinangaan. Gayunpaman, nangyari ang trahedya ng Hinetsuki at siya ang tanging nakaligtas. Nang marinig ang tungkol sa trahedya ng Hinetsuki, namumutla sa takot ang lahat. Hindi inaasahan na ang 14 na taong gulang na batang lalaki ay may ganoong nakaraan. Sa kabilang panig, lumalaban si Benyo sa mga halimaw sa loob ng Megano Gate. Laban sa pag-atake ng mga kegger, mabilis niyang nalulupig ang mga nilalang. Pagod at gutom, agad niyang isinara ang Megano Gate at pinabalik ang sarili sa isang hindi kilalang lokasyon. Malungkot na naglakad si Rakuro sa isang tulay, iniisip ang lahat, ang mga araw na puno ng pag-asa. Tungkol sa pangarap niyang maging pinakamahusay na exorcist, at pagkatapos ay naaalala kung kailan nangyari ang trahedya. Habang siya ay malalim sa pag-iisip, biglang lumitaw si Benyo mula sa langit at bumagsak ng diretsyo mula sa tulay. Sinubukan si Rakuro na iligtas siya ngunit siya rin ay nahulog. Matapos silang makaayos, walang sinayang na salita si Benyo at lumapit kay Rakuro upang itanong ang isang lokasyong nakasulat sa kanyang mapa na kailangan niyang puntahan. Agad siyang dinala ni Rakuro doon. Tila siya ay isang taong hindi mahilig makipag-usap, kaya patuloy silang naglakad ng tahimik. Ngunit kalaunan, dahil sa lipas na ito, mapa, pareho silang naligaw. Napansin ni Benyo ang isang panaderia at si Rakuro,
Gustong mapahanga siya, inilabas ang kanyang pataka at inalok ito sa kanya. Pagkatapos nilang mabusog sa pag-ubos ng pataka ni Rakuro, ang dalawa ay nagpatuloy, ngunit sa sandaling yun, parehong naamoy ni Benyo at Rakuro ang amoy ng Kegar. Nang walang salita, agad na binuksan ni Benyo ang tarangkahan ng Megano, at isinama si Rakuro sa loob kahit ayaw nito. Sa loob, isang pares ng ordinaryong magkapatid ang nahila papasok at malapit ng atakihin ng mga halimaw. Agad na isinuot muli ni Benyo ang kanyang maskara upang puksain sila. Pinanood ni Rakuro ang eksena, sinusubukang panatilihing kalmado ang sarili. Gamit ang bilis ng kidlat, inubos ni Benyo ang mga halimaw sa loob lamang ng ilang sandali. Humanga si Rakuro sa bilis at kasanayan niya sa paghiwa. Agad niyang kinilala si Benyo bilang isang medyo makapangyarihang exorcist. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang isang malaking halimaw na Kegar. Agad na hinayla ni Rakuro ang mga sibilyan sa ligtas na lugar upang mas harapin ito ni Benyo. Bago ipagpatuloy ang kanyang pag-atake, binigyan ni Benyo si Rakuro ng anteng-anteng upang matulungan ang mga ordinaryong tao na makatakas mula sa lugar na ito. Pinayuhan ni Rakuro si Benyo na maging maingat, sinabihan siyang huwag lumaban dahil ang Kegar na ito ay lubhang. Mas malakas kaysa sa iba, ngunit tumatanggi si Benyo na umalis. Ang pangarap niya ay puksain ang lahat ng Kegar upang protektahan ang kapayapaan ng mundo. Dahil sa kanyang mga salita ay nakita ni Rakuro ang sarili niya mula sa mga nakaraang taon, na naging sanhi ng kanyang pagkatigagal. Sa kanyang panig, patuloy na sumasalakay si Benyo, ngunit wala itong epekto. Tahimik na pinapanood ni Rakuro ang paglala ng sitwasyon, pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang anteng-anteng upang iligtas muna ang dalawang bata. Napakatindi ng pagtama kay Benyo kaya lumipad ang kanyang kagamitan sa pag-e-exorcise at mga reserbang anteng-anteng, may bahid ng dugo sa kanyang maliit na mukha. Nang hindi niya na alam ang gagawin, humakbang pasulong si Rakuro, habang nilalabas ang isang talisman ng pagpapalayas. Ngayon lang napagtanto ni Benyo na isa rin palang tagapagpalayas ng masasamang espiritu si Rakuro. Bagamat ipinapaalala sa kanya ng itim na talisman ang trahedya mula sa nakalipas na mga taon, binabalik din ito ang pangarap niya noong bata pa siya. Kaya naman, hindi na naghintay pa si Rakuro at agad na pinakawalan ang kapangyarihan niyang magpalayas ng masamang espiritu. Sa isang iglap, lumitaw ang isang naglalagablab na pulang braso na gawa sa bakal sa kamay ni Rakuro kasabay ng matinding lakas. Nakaharap sa halimaw na sumusugod sa kanya, hindi nagatubili si Rakuro na magpakawala ng isang malakas na suntok. Sa isang atake pa lang, ang halimaw ay naging usok at ulap, hindi nakapagsabi ng anumang huling salita. Si Benyo ay lubos na namangha sa kapangyarihan ng pagpapalayas ni Rakuro, ngunit itinuturing ni Rakuro ang kapangyarihang ito na parang sumpa. Nagkatinginan ang dalawa, tila ba nakikita ang buhay ng isa't isa. Matapos ipakita ang kanyang pambihirang husay sa pagpapalayas, hiniling ni Rakuro kay Benyo na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari ngayon. Ayaw niyang maging isang exorcist. Galit na ibinalik silang dalawa ni Benyo. Pagbalik nila sa totoong mundo, gabi na. Sabi ni Benyo na hindi naman daw malakas ang Kegar at kaya niya itong gawin mag-isa. Kahit pa nakakatawa ito para kay Rakuro, wala siyang pakialam at umikot na para umuwi. Bago sila maghiwalay, nagpakilala si Benyo at tinanong ang pangalan ni Rakuro. Pagkatapos ay agad silang nagpaalam sa isa't isa. Nang mag-isa na, naalala ni Benyo ang sinabi ni Rakuro sa kanya sa Megano, tungkol sa paulit-ulit niyang sinasabi na lilipulin niya ang lahat ng Kegar ngunit hindi raw siya dapat magyabang kung hindi naman niya talaga magagawa. Dahil dito, labis na hindi mapakali si Benyo, at lalo pang lumakas ang kanyang pagkaayaw kay Rakuro. Ayaw din sa kanya ni Rakuro. Pauwi na siya nang bigla niyang maalala na naiwan niya ang kanyang bag sa tabi ng ilog, at wala siyang pera. Natira para makabili man lang ng inumin. Galit sa galit nga, ngunit paparating pa ang sorpresa. Matapos kunin ang kanyang bag at bumalik, nagulat si Rakuro nang makitang nililibre si Benyo ng tsaa at matatamis ng matanda at ng lahat. Gayun din ang pagkabigla ni Benyo nang makita siya roon. Ipinaliwanag ng matanda na si Benyo ay maninirahan muna rito kasama nila pansamantala. Nagbiro pa si Kyogo na mula ngayon ay magkaribal silang dalawa, dahil magkasing edad lang sina Rakuro at Benyo. Sinimangutan ni Benyo si Rakuro nang may pagkadismaya. Sa sandaling yun, isang nilalang na espiritu ang lumukso mula sa wala at sumuntok si Rakuro sa mukha.
Ito si Kanako, na tinatawag ang sarili bilang matapat na tagapaglingkod ni Benyo, binabalaan siyang huwag hawakan si Benyo. Nang masuntok, galit na bumalik si Rakuro sa kanyang silid. Sa kanyang unang araw sa dormitoryo, hindi makatulog si Benyo at pumunta sa silid ni Rakuro para guluhin siya ng alas 5 ng umaga. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na muling pumasok sa mag-ano kasama siya. Ang nakakatakot na kapangyarihan ni Rakuro sa pagpapalayas ng demonyo ay nakasugat sa pagmamataas ni Benyo. Agad na lumabas si Kanako at diretsyong sinabi kay Rakuro na gustong malaman ni Benyo kung sino sa kanila ang mas mahusay na exorcist. Agad na tumanggi si Rakuro, ngunit si Benyo ay bumaling pa sa pagbabanta para hingi na ayusin nila ang mga bagay-bagay. Ginaisang ni Kyogo ang lahat ng masaksihan niyang bumukas ang ilaw sa silid ni Rakuro. Itinulak ni Rakuro sina Benyo at Kanako palabas ng kanyang silid, inuulit muli na ang pakikipaglaban niya kahapon ay dahil lamang sa sitwasyong pang-emergency. Pinakakinamumuhian niya ang mga exorcist. Nagulat si Kyogo sa narinig. Ngunit dahil mayroong agarang sitwasyon sa paglitaw ng cage, hindi na siya makapag-isip pa. Nang marinig na mayroong mga halimaw, humiling si Benyo na sumama. Agad na pumasok ang grupo sa mag-ano. Sinalubong sila agad pagkapasok ng isang napakalaking keg-ere. Bago pa man makapagplano ang sinuman, sumugod na si Benyo para umatake ng mag-isa. Muli niyang isinuot ang kanyang kasuutan sa pagpapalayas, pinatawag ang dalawang espada upang sumugod. Nakanganga ang lahat ng nakatingin mula sa malayo sa kasalukuyang sitwasyon. Habang lumalaban, naisip ni Benyo na ang halimaw na natalo ni Rakuro kahapon ay mas malakas kaysa rito. Muling sumagi sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang kapatid mula noon. Buo ang pasya ni Benyo na maging pinakamalakas na exorcist. Mas lalong naiinis si Benyo sa pagkaalala sa sinabi ni Rakuro kaninang umaga. Ngunit sa oras na matapos siya sa pag-iisip, natapos na rin niyang talunin ang halimaw. Umalis ang grupo sa mag-ano at nilapitan ni Kyogo si Benyo upang magtanong tungkol sa insidente kahapon. Walang inilihim si Benyo, sinabi pa nga na napakalakas ni Rakuro. Sakalang nagkwento si Kyogo ng mas marami tungkol kay Rakuro, noong una niyang makilala si Rakuro 2 taon na ang nakalipas. Dahil nakaranas si Rakuro ng isang napakasakit na trahedya, nang sumali si Kyogo sa Seika, isinuko na ni Rakuro ang pangarap na maging exorcist. Pakiramdam ni Kyogo na kapag lumalaban lang si Rakuro, doon siya nagiging tunay na sarili, dahil ang nakaraan niya ay minsang naging napakakinang, at siya rin ay may pangarap na maging pinakamalakas at puksain ang lahat ng keg-ere. Namalaya ni Benyo nang biglaan na parehong salita ang nasabi niya noon, at marahil ay ito ang nakapukaw sa alaala ng batang yun. Sa dormitoryo, sa wakas ay nahimasmasan si Rakuro at lumabas ng kanyang silid. Hindi pinapansin ang paligid, pumasok siya sa banyo saktong katatapos lang maligo ni Benyo at kalalabas lang. Sa sandaling ito, dumating din ang tagapaglingkod ni Benyo upang tingnan siya, ngunit nasaksihan lang ang magulong eksena. Habang tumatakbo palabas ng Taranta, muli siyang nabangga sa isang estranghero. Ang kakaibang lalaking may buhok na asul na nakasuot lang ng panloob ay walang iba kundi ang pinuno ng mga exorcist. Samahan, si Chimikado Aruma. Matapos kumalma, ipinaliwanag ni Aruma kung bakit siya narito. Lumabas na matapos makatanggap ng bagong propesya, nilakbay niya ang buong distansya mula Kyoto hanggang Tokyo upang ipaalam sa lahat. Ngunit dahil sa ilang iskandalosong ugnayang pag-ibig, kailangan niyang dumating sa ganitong hindi nararapat na kalagayan. Matapos magpaliwanag, sinabi ni Aruma na narito siya pangunahin dahil kina Benyo at Rakuro. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipatawag ang mga pinuno ng pangkat ng mga exorcist dito upang ihatid ang balita. Nagpunta ang grupo sa isang lumang simbahan sa lungsod. Sa ilang simpleng pamamaraan lamang, nagbubukas ang mga lolo at si Kichi ng lihim na lagusan, inakay ang lahat upang makita ang isang napakalaking pormasyong bagwa. Nasa ibaba ang marami ng tagapagpalayas na naroroon, nakatayo sa gitna ng isang 5 elementong hanay na nagpipigil sa isa't isa. Pagkapasok ni Benyo, binabati siya ng marami pang ibang tagapagpalayas ng may malaking paggalang. Sa oras na ito, nakapagpalit na ng damit si Aruma at sinisimulan ang kanyang talumpati. Binabanggit niya ang bagong propesya, sinasabing ang matagal ng digmaan sa pagitan ng mga tagapagpalayas at Keg-R ay malapit ng magwakas. Sinasabi ng propesya na lumitaw na ang anak ng mga Diyos. Isang dakilang nilalang, nakahiwalay mula pa noong sinaunang panahon,
Ang isa na ang sumpa ay mas makapangyarihan pa kaysa sa isang exorcist ng inusim, ang siyang maglilinis sa lahat ng Kegar at magtatapos sa mag-ano. Ang pinakamalakas na exorcist na anak ng mga Diyos, lahat ng mga exorcist ay natigilan nang marinig ito. Tinawag naman ni Aruma si Benyo sa harapan. Nakita ng lahat na bagay ito at hinangaan siya para sa posisyon. Naghihintay si Aruma hanggang makatuntong si Benyo sa plataporma bago ipagpatuloy ang pag-anunsyo ng isa pang pangalan, si Rakuro. Ang paglitaw ni Rakuro ay ikinagulat ng lahat, pati na rin siya mismo. Ipinaliwanag ni Aruma na bagamat pareho silang 14 na taong gulang, nagtataglay sila ng mga katangian. Mas nakatataas sa lahat ng naruroon. Ang pinakamalakas sa silangang Japan, si Rakuro, at ang pinakamalakas sa kanlurang Japan, si Benyo. Nais ni Aruma na maglaban sila hanggang sa huling hininga para matukoy kung sino ang pinakamalakas. Agad na tumanggi si Rakuro, sinabing wala siyang obligasyong gawin yun. Sa kabilang banda, nabunat na ni Benyo ang kanyang mga sandata para umatake. Sumugod siya nang may matinding handgerang manalo. Nauunawaan ni Zenkichi na parehong mga anak ng Diyos sina Benyo at Rakuro. Gusto ni Aruma na maglaban sila, at kung sino man ang manalo ay magiging anak ng mga Diyos. Samantala, si Rakuro naman ay depensa lang ng walang umaatake. Alam ni Benyo na hindi rito nagtatapos ang kakayahan ni Rakuro. Umupo si Aruma sa gilid upang pukawin siya, hinihimok si Benyo na pilitin si Rakuro na kumilos, dahil ang isang exorcist na hindi lumalaban ay walang halaga. Binanggit pa niya ang mga namayapang kaibigan ni Rakuro. Ito ang nagpagalit kay Rakuro, na agad inilabas ang itim niyang anteng-anteng at nais sumugod kay Aruma para sa isang labanan hanggang sa huli. Agad na tumakbo si Benyo upang pigilan siya. Gusto niyang maglaban sila, at si Rakuro ang kanyang kalaban. Naglabas si Benyo ng malaking kapangyarihan upang labanan si Rakuro, ngunit sa isang galaw lang, madali siyang pinatalsik nito. Patuloy na pinag-uusapan ni Benyo ang pagiging pinakamalakas na exorcist ay labis na ikinagagalit ni Rakuro, at pinatalsik niya ito muli. Sa harap ng sitwasyong ito, inilabas ni Benyo ang lahat ng kanyang lakas, gamit ang bilis na parang rocket upang umatake kay Rakuro. Laban sa mga atake na parang hangin, malakas na sinuntok ni Rakuro ang lupa upang ipagsanggalang ang sarili. Nang akalain ni Benyo na siya na ang nakakalamang, agad na lumundag si Rakuro upang umatake. Nang tila malapit na nilang matukoy ang mananalo, pinahinto sila ni Aruma sa pakikipaglaban. Ang kanilang kagamitang talisman ay na-neutralize rin. Pinuri niya ang mahusay na laban kanina habang seryosong iniukod ang ulo upang humingi ng tawad kay Rakuro sa pag-insulto sa kanyang matatalik na kaibigan kanina. Ang pagpapalaban sa kanila ay isa lamang paraan upang patunayan ang kanilang lakas sa ibang mga exorcist upang sila ay makumbinsi. Inanunsyo ni Aruma na silang dalawa ang sa Osei no Onmyoji, ang mga twin star exorcist. Lahat ng mga exorcist ay napatulala nang marinig ito. Kapag ang nakakabighaning kadiliman ay bumalat sa mundo, ang kambal na bituin ay dadaan sa madilim na kalangitan. Kapag nagtipon ang kambal na bituin ay doon mawawasak ang kadiliman. Sa madaling salita, ang nilalang na magtatapos kay Megano ay ang anak ng mga Diyos, at ang anak ng mga Diyos ay ang anak ng kambal na bituin. Ang tinatawag na sa Osei no Onmyoji ay ang titulong ibinibigay sa mag-asawa na may pinakamakapangyarihang mahika, ang magpapanganak sa anak ng mga Diyos, na siya ring magiging pinakamalakas na exorcist. Sa madaling salita, kailangan sa propesya na sina Benyo at Rakuro ay magpakasal at magkaroon ng mga anak. Pagkatapos magsalita ni Aruma, ang eksena ng isang masayang pamilya na may isang asawang lalaki, isang asawang babae, at isang anak ay lumabas sa screen. Lumalabas na yon ay isang bangungot lang ni Rakuro. Pagpasok sa dining room, nakasalubong ni Rakuro si Benyo, parehong puno ng pagkadismaya sa isa't isa. Iba, nakita sila ng ilang ibang exorcist sa dormitoryo at mapanuksong nagbiro tungkol sa magkasintahan, kahit paimungkahi nilang magtabi sila ng kwarto. Galit na pinatahimik sila ni Benyo, sinabing ayaw niyang magpakasal sa isang taong walang pakialam sa pagiging exorcist. Iyon ang magiging pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Nang marinig ito, inakala ng lahat na magkatugma pala talaga sina Rakuro at Benyo. Pinuri rin nila ang laban ni Rakuro at Benyo kahapon, iniimbitahan si Rakuro na sumama sa kanila upang puksain si Kagir.
Sa sandaling yon, pumasok si Kyoko at sinabihan ng dalawa na maghanda upang tapusin si Kagir. Hindi niya pinilit si Rakuro na lumahok sa laban, pinayuhan lamang siyang alagaan si Benyo sa bago nitong paaralan. Lumipat ang tagpo sa ibang lugar kung saan si Mayura ay naghahanda rin para sa kanyang bagong araw sa paaralan. Mapalad man o malas, naitalaga si Benyo sa parehong klase ni Rakuro pagdating pa lamang niya sa paaralan. Ang iba pang mga estudyanteng lalaki sa klase ay tuwang-tuwa na may bagong dilag na sumama sa kanila, ngunit hindi makapagsalita si Rakuro, naniniwalang gawa ito ni Erama. Sa ibang dako, nakapasok na ang grupo ni Kyoko sa Megano Gate upang puksain ang mga halimaw na Kagir. Mukhang maraming Kagiri sa lugar ng templo, at sila pa ay nagiging mas malakas. Kahit na gustong-gusto nilang tawagan sina Rakuro at Benyo para tulungan, dahil pareho pa silang kailangang pumasok sa eskwela, patuloy silang tatlo sa pakikipaglaban ng mag-isa. Sa eskwela, habang nasa klase ng physical education, sumasali si Rakuro sa lahat sa paglalaro ng soccer. Kahit na napakapangit niya maglaro, lahat ay tumatawa pa rin at nagsasaya. Si Benyo, ang bagong estudyante, ay mabilis na nakukuha ang pabor ng lahat sa madaling pagkumpleto ng pole vault. Pagkatapos niya ay si Mayura, ngunit hindi man lang siya makatalon sa bar. Lihim na nararamdaman ni Benyo na si Mayura ay parang isang balakid sa kanyang landas ng pakikipaglaban. Mga kaibigan mula sa malayo ang nagtatanong kung bakit sina Rakuro at Mayura ay magkaibigan na simula pagkabata, ngunit hindi sila magkasintahan. Ipinaliwanag ni Rakuro na si Mayura ay apo ng kanyang lolo, kaya't para lang silang magpinsan. Sa pananghalian, gusto ni Mayura kumain ng bento kasama si Benyo para magkakilala, ngunit wala siya sa silid-aralan. Pumunta si Benyo sa rooftop para magpahinga. Sa tabi niya, patuloy na nagrereklamo si Kinako tungkol sa kawalan ng kagandahang asal ng mga tao rito. Sa sandaling yun, nararamdaman ni Kinako ang kapangyarihan ng Keg'ar, at agad na tumayo si Benyo. Sa panig ni Kyogo, nahihirapan sila sa isang napakalaking Keg'ar, at may gustong tumawag kay Rakuro para humingi ng tulong. Narinig ito, naalala ni Kyogo ang sitwasyon mula 2 taon na ang nakakaraan, si Rakuro na puno ng sugat, at pati na rin ang imahe niya na nakikipaglaban kahapon. Kaya sinabi niya sa lahat na umasa sa sarili nilang kakayahan lumaban nang hindi umaasa sa iba. Narinig si Kinako, agad kinuha ni Benyo ang kanyang school bag para umalis, hinihiling kay Mayura na tulungan siyang gumawa ng palusot sa guro para sa kanya. Nakita ito ni Rakuro at sinundan si Benyo, nalaman na may lumabas na medyo malakas na Keg'ar at malamang na sina Kyogo at ang mga kaibigan niya ay nakikipaglaban doon. Nang makita niyang walang balak sumama si Rakuro, agad umalis si Benyo kasama si Kinako. Nakita ni Mayura si Rakuro na balisa sa pag-iisip habang nagkaklase at labis siyang nag-alala para rito. Pagkatapos, gumawa siya ng isang uri ng desisyon. Sa kabilang banda, habang nauubusan ng lakas si Kyogo at ang lahat, dumating si Benyo sa tamang oras. Ang imahe at determinasyon ni Benyo ay nagpaalala kay Kyogo kay Rakuro noong bata pa ito. Pagka-uwi niya pagkatapos ng klase, hinayla ni Mayura si Rakuro kung saan. Ang dalawa ay nagpunta sa Sakura Amusement Park para magsaya. Binanggit ni Mayura ang nakakahiya niyang mga kwento noong bata pa si Rakuro. Gustong pasayahin siyang muli. Sumakay ang dalawa sa mga nakakapanabik na atraksyon kahit na takot si Rakuro. Samantala, nilalabanan pa rin ni Benyo ang Keg'ar, ang lakas niya ay labis na hinangaan ng grupo ni Kyogo. Ngunit hindi lang sila nakatunganga habang pinapabayaan si Benyo ang umasikaso ng lahat. Anako ni Kyogo at ng iba pa ang gawain na harapin ang mas maliliit na Keg'ar upang ang mas malakas na si Benyo ay makapuksa ng malalaking halimaw. Pagkatapos nilang masubukan ang lahat ng sakay sa parke, iniuwi na ni Rakuro si Mayura ng maaga. Sa kabilang banda, biglang may nahawakan ang Keg'ar, na aksidenteng nagbukas ng isang lagusan sa pagitan ng ang dalawang mundo, hinihila ang isang high-speed na tren sa loob. Sa loob ng Megano Gate, agad na sumugod si Benyo upang harangan ang nilalang. Gusto niya itong wasakin sa isang bagsak at nagawa nga niya ito. Pinagmamasdan ni Kyogo si Benyo, nararamdaman na baka matulungan niya si Rakuro na makabalik sa landas ng pagiging exorcist. Sa labas sa totoong mundo, naputol ang riles ng tren at sinusubukan ni Rakuro na umakyat upang iligtas ang dalawang bata. Ang kanilang imahe ay nagpapaalala kay Rakuro ng kanyang sarili at ng kanyang mga kaibigan mula sa nakaraan,
na nagtulak sa kanya na mas pagbutihin pa ang pagliligtas sa kanila. Habang bumabagsak ang tren, ligtas na nahila ang dalawang bata, ni Rakuro. Sa pagbalik, pinasalamatan ni Rakuro si Mayura sa pag-alaw sa kanya. Nang gabing yun habang nakikipagkita ulit sa lahat, buong puso nilang pinuri si Benyo sa kanyang mga ginawa. Hindi nagbigay pansin si Benyo, sa halip ay tinanong si Rakuro kung bakit marumi ang kanyang mga damit, ngunit hindi ito sumagot. Sa ibang lugar, nagpulong si Yurima kasama ang 12 pinuno ng mga eksorsista. Isang taong nagngangalang Ikuruga Shaiman ang tumayo upang magpahayag ng pagdududa tungkol sa banal na pagpili kay Rakuro, ngunit pinaalalahanan lamang siya ni Arima na tandaan ng mabuti na ito ay isang tiyak na propesya. Tila medyo hindi kumbinsido si Shaiman sa pagkakapili kay Rakuro. Nang gabing yun, habang tahimik na nakikipag-ugnayan si Benyo sa kanyang yumaong ate sa kanyang puso, lumitaw si Kyogo at ipinahayag ang pagnanais niyang kausapin siya. Ipinahatid niya ang kanyang kagustuhan na tulungan niyang ibalik si Rakuro sa kanyang landas bilang isang exorcist. Ang dahilan kung bakit labis ang pagmamalasakit ni Kyogo ay dahil pareho silang ulila at walang ibang masandalan, kaya ang samahan ng mga exorcist na ito ay parang pamilya sa kanila. Itinuturing din niya si Rakuro na parang nakababatang kapatid, at buong puso niya itong tinutulungan. Sa isa pang silid, narinig ni Rakuro ang lahat ng kanilang pinag-uusapan at hindi niya naiwasang manginig at mamula. Na may hiya, nagsisimula ang bagong araw. Sinusuri ni Kyogo ang imbentaryo ng kagamitan sa eksorsismo nang mapansin niya ang isang anteng-anteng na mas luma kaysa sa iba. Nagpapaalala ito sa kanya ng isang bagay na nagpapangiti sa kanya ng may nostalgia. Dahil wala si Lolo Enkichi, nagbigay si Kyogo ng mga gawain sa bawat isa bilang kapalit niya. Ngayon, maghahatid sila ng mga ulat sa sangay ng IM, at pagkatapos ay gagawin ang gawaing eksorsismo gaya ng dati. Tinanong niya sina Benyo at Rakuro tungkol sa kanilang mga plano para sa linggo na ito. Tumanggi si Benyo na sumama sa kanila, gusto niyang manatili sa dormitoryo upang alagaan ang kanyang espada. Agad tumanggi si Rakuro, gaya ng dati. Pinapaalalahanan din ni Kyogo si Rakuro tungkol sa kanyang pag-aaral. Nagbibigay ng sunod-sunod na payo na parang nag-aalalang nakatatandang kapatid na lalaki na nangangalaga sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sa halip, ang mga salitang ito ay nagpagalit sa bata. Agad niyang binagsak ang mesa at tumakbo palabas ng silid nang walang gaanong sinasabi. Sa kotse, habang papunta sa misyon, hindi galit si Kyogo kay Rakuro, ngunit nakaramdam siya ng simpatsya at pag-aalala para sa binata. Naglalakad-lakad si Rakuro nang walang patutunguhan sa kalye dahil sa pagkabigo. Ang pag-aalala ni Kyogo mula kagabi hanggang ngayong umaga ay lalo lamang nagpapahirap sa kanyang kalooban. Sa sandaling yun sa sangay ng IM, ibinibigay ni Kyogo ang ulat ng grupo sa isang taong nagngangalang Fushihara. Lubos din ang pagkausisa ng taong ito tungkol sa dalawa na may titulong sa Osei no Anmeyaji na naninirahan sa Seika. Ipinaliwanag ni Kyogo na dahil pareho pa silang nasa eskwelahan, ayaw niya silang lumahok sa trabaho ng pagpapalayas ng masamang espiritu o magpasa ng masyadong malaking responsibilidad sa sangay. Pauwi, dahil sa pagkausisa ni Atsushi, ipinaliwanag ni Kyogo na kakilala niya si Fushihara. Bagamat mukhang hindi kapansin-pansin, ang taong ito ay siya ring pinakamahusay ng sangay ng IM na may lakas na higit na malayo kaysa sa kanila. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang babysitter at karaniwang nilulutas ang problema para sa mga bata. Samantala, si Rakuro ay nakaupo pa rin sa ilalim ng tulay at nag-iisip tungkol sa buhay, habang ang grupo ni Kyogo ay pumupunta sa isang abandonadong bahay upang lutisin ang problema. Ang mga may-ari ng bahay na ito ay isang bagong kasal na mag-asawa na lumipat dito upang manirahan matapos pumanaw ang kanilang mga magulang. Ang pamilyang ito ay nanirahan kasama ang 5 estudyante ngunit ang lahat ng 11 sa kanila ay biglang naglaho ng walang bakas. Agad na pumasok si Kyogo at ang lahat upang siyasatin ang bahay. Samantala, habang naglilibot-libot, tinawag si Rakuro ng isang matandang babae na nagbebenta ng iba't ibang paninda, na tila natatandaan siya ng husto. Binigyan niya ito ng pamilyar na tinapay na nagpabalik sa kanyang alaala ng pagkabata habang kinakain niya. Nagtanong din ang matandang babae tungkol kay Raigo, na sinasabing parang magkapatid sila na nag-aaway at nagkakabati rin. Binanggit si Mayura, tinanong din niya ang tungkol sa pag-unlad sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos kumain at magkwentuhan, gamaan ang pakiramdam ni Rakuro at mabilis na nagpaalam bago umalis.
Balik sa inabandonang bahay, walang nakitang palatandaan ng kasamaan si Kyogo at ang lahat. Pumasok sila sa huling silid, na may bahid ng kasamaan, na nagpapakita na ang kegger ay dito lang nagkukubli. Ngunit sa sandaling yon, isang matinding pakiramdam ang lumitaw, na pumipigil sa kanilang tatlo na kumilos. Napalibutan sila ng mga sumulpot na halimaw. Agad na binuksan ni Kyogo ang Megano Gate, at sa harap nila ay isang napakalaking halimaw. Pinalipad nito sina Shin-Osuke at Atsushi ng malayo, at nang idilat nila ang kanilang mga mata, parehong naglaho na sina Kyogo at ang halimaw. Gumala-gala si Rakuro hanggang gabi bago umuwi. Pagkapasok pa lang niya, hirap na bumalik sina Shin-Osuke at Atsushi, na sumusuporta sa isa't isa. Sila, masusing isalaysay ang nangyari sa abandonadong bahay. Nang malaman na nawawala si Kyogo, agad na tumakbo si Rakuro para hanapin si Benyo. Yumuko ang binata, nagmamakaawa na tulungan niyang iligtas si Kyogo. Kahit na takot siyang lumaban, sa ngayon, mas mahalaga si Kyogo. Lumapit si Benyo at sinabi sa kanya na kapag humihingi ng tulong sa isang exorcist para lumaban, hindi na kailangang yumukod ng ganoon, kaya itaas mo ang iyong ulo. Sa ibang bahagi sa loob ng Megano Gate, nahihirapan si Kyogo na makahanap ng paraan para makalabas, bagaman nahihirapan, hindi pa siya tuluyang nasusupil. Malabo niyang nararamdaman ang gusto siyang paglaruan ng mga halimaw ng taguan, pinaglalaroan ang kanilang biktima bago ito tuluyang pinsalin ng husto. Sa kasalukuyan, naubusan na ng mga talisman para sa pagbubukas ng tarangkahan si Kyogo at hindi na makakatakas sa kasalukuyang sitwasyon. Nang akala niya ay ligtas siya sa loob ng ilang minuto, biglang sumulpot muli ang halimaw, patuloy na pinapahirapan si Kyogo na parabang nilalaro lang siya. Bagamat buhay pa, ang mapalibutan ng 12-dosenang kegger sa ganitong paraan ay nagpapahirap na mabuhay pa ng matagal. Nang susubukan na sana niyang gumawa ng isang huling pag-atake, napagtanto ni Kyogo na walang bisa ang kanyang kapangyarihang pagpapalayas dito. Sa sitwasyong ito, magagamit lang niya ang kanyang mahinang espada para pumutol, naghahanda na ring ipikit ang kanyang mga mata at magtungo sa langit mula rito. Ngunit sa sandaling yon, dumating si Rokiro sa tamang oras, pinatalsik ang halimaw sa isang hampas. Nang makita ang mga sugatang braso at binti ni Kyogo, labis na nalungkot si Rokiro, ngunit ang taong nasa harap niya ay ngumiti lang at nilabas ang isang lumang anteng-anteng ng espiritong tagapagbantay mula sa kanyang bulsa. Nagulat si Rokiro nang maalala niya ang araw na yun noong bata pa siya. Matapos matanggap ang pastry na binili ni Kyogo, ibinigay ni Rokiro sa kanya ang anteng-anteng ng espiritong tagapagbantay, sinasabing kapag siya ay lumakas na, tiyak na gagawin niyang tagapagbantay na espiritu si Kyogo. Ang anteng-anteng na ito rin ang nagbigay inspirasyon kay Kyogo upang makapagtiis hanggang ngayon. Balik sa kasalukuyan, ang lahat ng halimaw ay narito na at naghihintay upang tapusin si Kyogo. Dumating din si Benyo at ginamit ang kanyang mga atake upang puksain silang lahat. Sa kabila nito, patuloy pa ring dumadagsa ang mga kegger na parang buhangin sa disyerto. Hindi tumatakas si Rokiro, agad niyang inilabas ang lahat ng lakas niya upang harapin ang mga ito, at upang protektahan din ang pigiran ng nakatatandang kapatid. Nagpasya si Rokiro na sumugod sa pinakamalakas upang tapusin ito sa isang atake lang. Tinapos din ni Benyo ang pagpuksa, ang mga nakapaligid na halimaw. Sa sandaling ito, namumulang lumapit si Rokiro kay Kyogo upang humingi ng paumanhin sa nangyari kaninang umaga. Pinapanood ang dalawang magkapatid na umalis, tila may iniisip si Benyo, ngunit tahimik lang siyang naglalakad. Pagkaalis sa inabandonang bahay, tuwang-tuwa sina Shin-Osuke at Atsushi na makita si Kyogo, at ligtas ang lahat at tumakbo palapit sa kanila. Paglabas ni Benyo, si Rokiro na lang ang naghihintay sa kanya sa labas ng tarangkahan. Namumulang ibinababa ni Rokiro ang kanyang ulo upang pasalamatan si Benyo sa pagligtas sa kanya. Mahiyain namang sinabi ni Benyo na wala iyon. Pinuri rin niya si Rokiro sa pagiging kahanga-hanga nito sa pakikipaglaban, at ang dalawa ay tila upang hindi na maging galit sa isa't isa tulad ng dati. Nang gabing yun sa Kyoto, pinagmamasdan ni Aruma ang kasalukuyang sitwasyon. Ang paglitaw ng kegger ay pinipigilan ng mga exorcist sa iba't ibang rehiyon at sangay. Ang kanilang bilang ay dumarami ng malaki, ngunit kay Narukami ang pinakamarami, at ang kanilang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot din. Inutusan ni Aruma ang isang tao na imbestigahan ang bagay na ito, at ang taong yun ay si Shimon.
Agad namang tinanggap ni Shimon ang utos. Bago umalis, pinapaalalahanan ni Aruma ang binata na naroon din ang mga Saosei no Anmayaji, ngunit wala namang pakialam si Shimon. Pagkatapos ng klase, banibisita ni Rokiro si Kyogo, na nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat sa ospital. Sa kabutihang palad, natulungan siya ni Benyo na gamutin sa oras gamit ang mga anteng-anteng ng araw na yun, kaya maayos ang kanyang kalagayan ngayon. Pinapayagan din ng mga lolo at ni Kichi si Kyogo na magpahinga ng ilang araw bago siya bumalik. Nagdala si Rokiro ng mga handog na pagkain mula sa dating tindahan ng sari-sari. Nang makita si Rokiro na binabanggit ang mga usapin sa pagpapalayas, inalo siya ni Kyogo na huwag masyadong mag-isip. Kung ayaw niyang lumaban, maaari lang siyang magpahinga at manatili sa dormitoryo dahil pamilya naman sila kung tutuusin. Kulang pa rin si Rokiro ng kumpiyansa sa sarili, kaya nanatili lang siyang tahimik at mabilis. Bumalik sa dormitoryo ng Seika. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Benyo at ang lahat na masiglang gumagawa ng mga anteng-anteng. Nang makita si Rokiro na dumating, tinanong ni Benyo kung gusto nitong sumama sa kanilang pagsusulat. Ngunit ang mga anteng-anteng na iginuhit ni Rokiro ay masyadong pangit at mali, kaya nagtawanan ang lahat. Sa sandaling yun, lumitaw sina mga lolo at Kichi, na nagpaalam sa kanila na humigit kumulang 100 Kiger ang lumitaw sa direksyong Timog Silangan. Agad na tumayo si Benyo upang pamunuan ang lahat sa labanan, kapalit ni Kyogo na nakalive. Sa kotse, nagpalit din si Benyo ng parehong uniforme, gaya ng iba. Sumama si Rokiro sa kanila sa kabila ng hindi pagsusuot ng uniforme, ngunit hindi pa rin niya inaamin na gusto niyang sumali sa grupo. Naririnig ang babae at lalaki na nagtatalo sa likuran, tinukso ni Atsushi na nagiging lalo silang parang isang batang mag-asawa, na mas lalong nagpapakaingay sa kanilang dalawa. Sa sandaling ito, ibinigay ni Shinasok kay Rokiro ang kagamitan sa pagpapalayas ng masasamang espiritu na inihanda ni Kyogo para sa kanya kung sakaling gusto pa rin ng bata na pumasok sa tarangkahan ng mag-ano. Sa loob nito ay isang kumpletong set ng mga anteng-anteng na personal na inihanda mismo ni Kyogo, na lubos na nagpapakilo sa damdamin ni Rokiro. Ang lokasyong patungo sila ay isang paaralang elementarya. Doon, nagpapanik ang isang guro dahil biglang naglaho ang mga estudyante sa bakuran ng paaralan, katumbas ng isang buong koponan ng soccer. Dahil sa dami ng taong sangkot at wala ng oras na hintayin, agad ginamit ni Benyo ang isang anteng-anteng upang buksan ang mag-ano gate at dalhin ang lahat sa loob. Sa loob ng mag-ano gate, isang tumatakbo ang mga bata sa takot mula sa umaatakeng mga halimaw. Dumating din si Rokiro sa tamang oras upang sagipin ang isang bata na malapit nang mahulog sa kapahamakan mula sa isang halimaw. Kabilang sa mga bata rito ay ang batang lalaki na napasama sa gulo sa amusement park. Mabilis ding sumugod si Benyo para tulungan siyang puksain ang mga halimaw. Mukhang mas maraming Kiger ang lumalabas sa lugar na ito kaysa karaniwan. Mabilis na nagpatuloy sina Rokiro at Benyo sa pakikipaglaban sa ikalawang bugso ng mga Kiger. Sina Shinasok at Atsushi ang may gawaing ibalik ang mga bata sa tunay na mundo, ngunit habang gagamitin na sana ni Shinasok ang anteng-anteng para buksan ang tarangkahan, inatake siya ng isang halimaw, at pagkatapos ay napalibutan din ang mga bata. Ang tagpong ito ay nagpaalala kay Rokiro sa kanyang nakaraan mula 2 taon na ang nakakaraan, kaya siya ay hindi mapigil ang manginig. Ngunit hindi naman ganoon kaina sina Shinasok at Atsushi. Ang dalawa ay mabilis na iligtas ang mga bata at ilabas sila mula roon. Dahil sa sandaling kapabayaan, nasunggaban si Rokiro ng isang Kiger. Napakalapit ng distansya para mahawakan niya ang sitwasyon sa tamang oras. Sa panahong tila malapit na siyang maging biktima, biglang lumitaw ang isang tao mula sa kung saan at inalis ang halimaw. Ang taong ito ay si Shimon. Sa harap ng bagong alon ng mga halimaw, mahinahon niyang ipinatawag ang kanyang napakalakas na kagamitan sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Pagkatapos, sa mga nagtatakang tingin ng lahat sa paligid, ginamit niya ang isang sunog bagyo upang alisin ang lahat ng Kiger. Pagkatapos ng labanan, nilapitan sila ni Shimon. Hindi alam ni Rokiro kung sino ang taong nasa harap niya ay, ngunit alam ni Benyo. Ang taong ito ay isa sa 12 tagapagtanggol. Isa sa 12 tagapagtanggol ni Arima ay isang pinakamataas na antas ng exorcist sa larangan ng martial arts, enerhiyang panlinis, kaalaman, at karanasan sa labanan. At ang nasa harap nila ay si tagapagtanggol Ikuruga Shimon.
Taglay ang titulong Suzaku, ang Vermilion Bird, kalmadong lumapit sina Shinnesuke at Atsushi upang pasalamatan si Shimon sa kanyang tulong. Nang malaman na ang mayabang na batang nasa harap niya ay si Rokiro, agad siyang binigyan ni Shimon ng matinding dagok. Tinanong niya kung bakit napakabagal ni Rokiro nang ang kegger ay nasa harap mismo niya kanina na nagtatanong kung paano siya naglakas loob lumaban habang gumagawa ng ganoong kalaking pagkakamali. Pagkatapos ay bumaling si Shimon upang ipahayag ang awa kay Benyo dahil kailangan nitong makipares sa isang taong walang silbi tulad ni Rokiro. Ngunit hindi pa tapos ang sitwasyon. Isang kegger na malagorila ang sumugod sa kanila mula sa kung saan. Sa isang suntok lang, madali nitong napatumba sina Shinnesuke at Atsushi na nagpagalit kay Rokiro. Malapit nang humakbang si Shimon upang wakasan ito, nang unahan siya ni Rokiro. Hinaranggan ni Benyo ang daan ni Shimon, na sinasabing kahit maraming kapintasan si Rokiro, hindi mahina ang taong ito. Sa unahan, ipinatawag ni Rokiro ang kanyang sandatang pang-eksorsismo, at sa isang suntok ay magandang tinapos ang gorilla kegger. Mula sa malayo, nasaksihan ng isang misteryosong tao ang lahat at ngumiti ng may interes. Sa sandaling ito, nakatanggap si Shimon ng tawag mula kay Arima. Ipinaalala ni Arima sa kanya ang kagyat na sitwasyon, ang utos mula sa pinuno ng Exorcist Association, na nangangailangang pagtuunan niya ng pansin ang pagsisiyasat sa sitwasyon at kaagad na dumalo sa isang apurahang pulong. Wala nang nagawa si Shimon kundi sumunod at mabilis na nagbukas ng tarangkahan upang umalis. Gusto sanang habulin ni Rokiro si Shimon, ngunit dahil ubos na ang lakas niya matapos gumamit ng maraming talisman, wala na siyang magawa kundi sumuko. Ang batang si nailigtas pagkatapos ay lumapit kasama ang kanyang mga kaklase upang pasalamatan sila sa pagliligtas sa kanya. Ang guro ay labis ding naantig at nagpapasalamat sa mga exorcist na ito. Nang makita ito, ngumiti rin si Benyo kasama ang lahat. Sa pagbalik sa Narukami, ang kagyat na sitwasyon na binanggit ni Arima ay ang katotohanang nakita niya ang napakainit na bagong magasin ng mga modelong nakasuot ng swimsuit na nagpatahimik kay Shimon. Tinanong naman ni Arima ang sitwasyon ni Rokiro, ngunit walang ipinakitang interes si Shimon, gustong magpatuloy sa pagbalik upang mag-imbestiga ayon sa kanyang nakatalagang misyon. Sa puntong ito, sinabi ni Arima kay Shimon na hindi niya kailangan magpatuloy pa, sapat na ang kanyang pag-unlad upang pukawin ang kalaban. Sa katunayan, ang pagpapadala ni Arima kay Shimon doon ay bahagi rin ng kanyang plano. Gusto niya na makilala nina Benyo at Rokiro ang isang tagapangalaga na kaedad nila upang pukawin ang pagiging mapagkumpetensya sa kanilang dalawa. Nang hapong yun sa dormitoryo, lahat ay kumakain habang pinag-uusapan ang nangyari kaninang umaga. Nalaman nilang si Shimon ay naging isang tagapangalaga sa kanilang kasalukuyang edad at mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan, kaya't si Rokiro ay nakadama ng pagkadismaya at paghanga. Hindi maintindihan ni Benyo kung ano ang gusto niyang gawin at nagbigay siya ng ilang mapanuaang pahayag. At ang dalawa ay muling nagkaroon ng argumento na tumagal ng buong araw na walang katapusan. Lumipas ang isa pang bagong araw sa Narukami Academy. Si Benyo ay tahimik na nakaupo at nag-aaral sa klase nang lumapit ang ilang babaeng kaklase upang makipagkilala. Hindi gaanong nagbigay pansin si Benyo, at sa pag-uulat ni Kinako ng balita tungkol kay Kagir, agad siyang tumayo at lumabas ng silid-aralan sa pagkalito ng lahat. Tahimik na sinundan ni Rokiro si Benyo. Sumama rin si Mayura sa kanya upang sundan si Benyo, na may malaking hinala tungkol sa kinaroroonan ng babae. Dahil katabi niya si Mayura, hindi na naglakas loob si Rokiro na sumunod pa. Nang makita ang kanyang lalaki, ang mga kaklase ay nagsisimulang gumawa ng sari-saring hula tungkol sa pagkakakilanlan ni Benyo, si Rokiro ay tahimik lang na nakikinig. Sa Magano Gate sa pagkakataong ito, tanging sina Shin-Osuke at Atsushi lang ang lumalaban at napapalibutan ng mabilis na dumating si Benyo upang suportahan sila. Lumipas ang isa pang araw. Kada rating lang ni Benyo sa paaralan at tinanggap ang palakaibigang paglapit ni Mayura, ngunit hindi niya ito lubos na tinanggap. Pareho lang ang klase sa edukasyong pisikal at oras ng tanghalian. Laging sinusubukan ni Mayura na magsimula ng usapan sa bagong kaibigan na ito. Ngunit hindi gaanong masigasig si Benyo sa pagiging palakaibigan mula sa malaki ang dibdib na si Mayura. Habang nagpapahinga, matapos muling lapitan ni Mayura, hindi na makatiis si Benyo at diretsyong tinanong kung bakit siya laging sinusundan ng taong ito.
Sinabi lang ni Mayura na lubha siyang nag-aalala at natatakot na baka nakikisama si Benyo sa masasamang elemento, kaya gusto niya itong tulungan. Akala ni Benyo ay nabunyag na ang kanyang trabaho bilang exorcist, ngunit ang tinutukoy pala ni Mayura ay ang mundo ng krimen. Hindi sila nagkakaintindihan. Ang isa ay iniisip na ang pinag-uusapan ay mga patakaran ng mundo ng krimen, habang ang isa naman ay akala ay naintindihan na niya na si Benyo ay isang exorcist at patuloy na pinag-uusapan ang paglipol ng kasamaan. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Kinako si Benyo tungkol sa nangyari. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakikipagkaibigan ay dahil ang trabaho ng isang exorcist ay hindi dapat mangarap ng ganoong kagandang buhay. Kasama rin ni Rokiro si Benyo pabalik para kumustahin siya, ngunit hindi siya pinansin nito at mabilis siyang iniwan, na ikinainis ng gusto ni Rokiro. Kinagabihan, marami ng pagkain ang nabili ng lahat upang ipagdiwang ang paglabas ni Kyogo mula sa ospital. Kagagaling pa lang, agad gustong magsimulang magtrabaho ni Kyogo bukas. Kung tutuusin, lumalakas ang mga Kagure, at hindi niya kayang hayaan ang lahat na lumaban para sa kanya habang buhay. Tiningnan ni Rokiro ang sugat sa kamay ni Kyogo, at pagkatapos mag-isip sandali, sa wakas ay nagsalita siya at sinabing kukuha siya ng mga misyon para tulungan ito. Lahat ay lubos na natigilan. Labis ang kagalakan ni Kyogo na unti-unting bumalik ang bata sa landas ng isang exorcist. Maligaya ring lumapit sina Shin Osuke, Atsushi, at ang mga lolo at si Kichi para makisaya sa kanila. Nakaupo si Benyo sa isang tabi at pinapanood ang tagpong ito at biglang nakaramdam ng lumalaking pagkabahala. Ang pagiging seryoso ni Rokiro sa landas ng pagiging exorcist ay nagpaalala sa kanya na kailangan niya ring maging mas seryoso tungkol sa sariling landas at hindi na maaaring gambalain pa. Sa ibang dako, si Mayura ay gumagawa ng takdang aralin habang iniisip ang pagtanggi ni Benyo ngayong umaga. Bagaman medyo malungkot, mabilis siyang nagpalakas ng loob na magpatuloy bukas. Maagang umaga sa Seike Dormitory, bagaman linggo, maagang gumising si Benyo kasama ang lahat upang maghanda para sa misyon ng pagpapalayas ng masasamang espiritu. Si Rokiro ay nahuli sa gising ngunit mabilis na isinuot ang kanyang uniforme upang sumama sa kanyang mga kapatid. Makalipas ang ilang sandali, si Benyo ay hindi sama-sama sa labanan, ngunit sa halip ay naglalakad ng dahan-dahan sa kalsada upang sanayin ang kanyang pisikal na kaangkupan. Ang dahilan ay, nagpahayag si Kyogo ng kanyang intensyon na payagan si Rokiro na sumama sa kanila ng mag-isa sa pagkakataong ito upang masubaybayan niya si Rokiro ng mas malapitan. Si Benyo ay nagniningas sa kagustuhang magsanay nang biglang lumitaw si Mayura mula kung saan at tumakbo papalapit upang magpatuloy sa pagiging palakaibigan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang sigasig ay medyo nakaantig kay Benyo, na nagpamula sa kanya na may kasamang kilig. Sa loob ng Mag-ano Gate, mabilis na gumamit si Rokiro ng mga talisman ng labanan upang tulungan ang lahat na harapin ang mga halimaw. Ang kanyang ipinakitang husay ay lubos na nakasya sa lahat, lalo na kay Kyogo. Ngunit habang lumilitaw ang isang grupo ng mga halimaw, isa pang dosenang bago ang dumarating. Kaya mabilis na tumakbo ang lahat upang ipagpatuloy ang paglaban. Samantala sa labas, dinala ni Mayura si Benyo sa isang tindahan na nagtitinda ng masarap na ohagi at umorder ng maraming ohagi para kay Benyo. Ang makita si Benyo na masayang kumakain ay nagpapasaya kay Mayura. Ipinahayag niya na gagawin niya ang lahat ng paraan upang hindi mapunta si Benyo sa kamay ng masasamang tao. Sinabi lang ni Benyo na hindi siya pumunta ngayon dahil may ibang pumalit sa kanya. Ang taong yun ay walang silbi. Ngunit kapag seryoso, siya ay lubhang malakas at matapang. Siya ang taong nagbigay sa kanya ng motibasyon at tapang upang magpatuloy. Ipinahayag ni Benyo na hindi siya magpapatalo sa taong ito. Ngumiti si Mayura, sinabing gusto niyang malaman ang higit pa dahil magkaibigan na sila. Sa sandaling yun, biglang yumanig ang tindahan ng pastry, at sumigaw din si Kanako bilang babala sa masamang amoy. Sa loob ng tarangkahan ng Mag-ano, isang mas malaking halimaw ang sumugod patungo sa kanila. Sumugod si Kyogo. Gumamit din sina Shinasok at Atsushi ng mga anteng-anteng, ngunit hindi makontrol ng tatlo ang halimaw. Sa labas, ang pagyanig kanina ay dahil sa paglihis ng direksyon ng Mag-ano na lumikha ng lamet. Ngayon ay maraming halimaw sa tindahan at mayroon ding mga biktima. Hindi nag-atubili si Benyo na ilabas ang kanyang anteng-anteng. Para makapasok sa Mag-ano Gate, naiwan si Mayura na tulala at nakatayo doon.
Sa kabilang panig, nanggabagsak na si Hyogo at ang lahat. Inilabas naman ni Rokiro ang kanyang kagamitan sa pagpapalayas upang madali ang sugurin at labanan ang halimaw. Sa kabilang sulok, natalo na rin ni Benyo ang Keg-R upang sagipin ang mga biktima. Hindi siya nagtagal kundi mabilis na nagbukas ng tarangkahan upang ibalik sila sa totoong mundo. Binanggit ni Kanako si Mayura, iniisip na marahil ay natakot ito at umuwi na. Ngunit sa totoo lang, naghihintay pa rin si Mayura sa labas. Nang makita niyang bumalik si Benyo, agad siyang sumugod upang yakapin. Benyo, umiiyak at nagpapakita ng pag-aalala. Dahil sa kakaibang pakiramdam na ito ay napahinto si Benyo. Inalo niya ang taong nasa harapan niya at nagpa siya ring iabot ang mga braso niya para hawakan ang nakalahad na kamay ni Mayura. Pagbalik sa bahay sa huling bahagi ng hapon, ipinaliwanag ni Mayura na ang pamilya niya ay mga exorcist din at ang lolo niya ay si Lolo Enkichi. Pagbalik sa dormitoryo, nakabalik na ang lahat matapos ang isang nakakapagod na araw. Pinuri pa nga si Rokiro ni Hyogo, Shinesok at Atsushi dahil sa pagiging napaka-aktibo at masipag. Sa sandaling yun, nakatayo na sina Benyo at Mayura sa tarangkahan. Galit na galit si Mayura at agad sumugod para itulak si Rokiro pababa habang kinukwestiyon siya. Hindi niya inaasahan na si Benyo ay nakatira kay Rokiro, magkasama sa pamumuhay at maging sa pagkain. Pinagmamasdan ng tatlo pa ang tagpong ito at nagbubulungan sa isa't isa na ito ang senyales ng isang dramatikong love triangle. Nagtataka rin si Benyo kung maaari pa rin silang maging magkaibigan. Sa ibang lugar, pumasok ang Enkichi ni Lolo sa tarangkahan ng Megano upang suriin ang natira sa pinangyarihan, kung saan tanging mausok na usok at alikabok na lang ang natira. Dahan-daang umuwi si Shaiman. Sa madilim na silid, dalawang babae ang nagpaalala kay Shaiman na hindi na kailangan pang hanapin si Erama dahil siya ay na. Dumating sa Narukami, mukhang gusto niyang dalhin ang mag-asawang sa Ose sa isang lugar upang maghanda para sa kanilang paglilitis. Kinabukasan, tiyak nga, si Erama ay naghanda ng mga gamit panlibang upang bisitahin ang dormitoryo ng Seika. Agad niyang inutusan sina Benyo at Rokiro na sumama sa kanya sa isang lugar na magpapakita ng tunay na halaga ng mga exorcist na tulad nila. Ito ang hindi may iwasang kapalaran nilang dalawa. Kaya, sumakay sina Benyo at Rokiro sa kotse at umalis kasama si Erama. Sa loob ng ilang minuto, dinala sila sa isang villa sa ibabaw ng burol. Ito ay isang pangarap na tahanan para sa mga pamilya. Bukod sa mga amenities ng villa, ipinakikilala ni Erama ang pinakatampok na katangian ng bahay na ito. Ang kwartong perlas na dinisenyo partikular para sa mga magkasintahan. Isang lugar na sadyang dinisenyo upang pagsilbihan ang simbuyo ng pag-ibig na kapwa nagbibigay kasiyahan, misteryoso, at puno ng sigla. Nagpatuloy si Erama, sinasabing mula ngayon, ang villa na ito ay magiging pag-aari nilang dalawa. At dapat silang matulog sa kama na ito upang makabuo ng itinakdang anak sa lalong madaling panahon. Agad na tinutulan ni Benyo at Rokiro ang kahilingang ito. Bukod pa rito, wala silang pagnanais na magpakasal o magkaanak. Sa sandaling ito, pumasok sina Zenkichi at Ginang Kino. Patuloy niya silang pinapayuhan na tanggapin ito dahil inililipat na rito ang kanilang bagahe. Habang pinapanood ang sunod-sunod na tumpok ng kanilang mga gamit na dinadala sa silid, natigilan si Rokiro. Sabi ni Arima, ang kanyang misyon ay tiyakin na magkatotoo ang propesya, kaya ang yugtong ito ay maaaring ituring na panahon ng pagsubok. Gusto ni Rokiro na tumutol si Benyo kasama siya, ngunit alam ni Kanako na labis na iginagalang ng kanyang amo si Erama at tiyak na hindi ito susuwayin. Nang makita si Kanako na lumitaw, dinala ito ni Arima kasama ang mga lolo na sina Enkichi at Kinu upang umalis sa villa, at mag-iwan ng espasyo para sa batang mag-asawa na magkaroon ng pribadong sandali ng magkasama. Sa kawalan ng iba pang, sa huli, tinanggap ni Rokiro ang pagpasok sa sarili niyang silid sa villa na ito. Nang mag-isa, lubos na ipinahayag ni Rokiro ang kanyang pagkapahiya. Kung tutuusin, ang mamuhay kasama ang isang babae, nang mag-isa sa villa na ito, paano niya ito mahaharap? Hindi alam ni Rokiro na lahat ay inoobserbahan ni Arima sa pamamagitan ng isang kamera sa labas. Inilipat niya ang tanawin kay Benyo at nakita itong tahimik na nakatingin lamang sa kanyang silid sa mahabang sandali upang suriin ang sitwasyon. Sa sandaling yun, ngumiti si Arima nang may interes at pinindot ang isang uri ng switch. Agad, kapwa nagbago ang mga silid ni Benyo at Rokiro habang nawawala ang mga sliding door.
Patuloy na nanginginig ang gusali, at bumababa ang dingding na naghihiwalay sa dalawang silid. Pagkatapos ng serye ng mga operasyon, hindi na mukhang bahay ang lugar na ito, ngunit naging isang pasilidad para sa espesyal na pagsasanay militar. Mabilis nilang idinikit ang kanilang mga mukha sa sahig upang patatagin ang sitwasyon. Sa malaking screen, lumitaw ang mukha ni Arima, na lalong nagpagalit kay Rokiro habang nagmumura siya dito. Iniutos ni Arima ang unang misyon ng hamon para sa kanilang dalawa. Sa silid na ito, may butas ng bentilasyon sa kisame, at kailangan nilang bumaba sa ilalim nito upang humanap ng paraan para maibalik sa normal ang silid tulugan. Dagdag pa rito, inihayag niya na ang lugar na ito ay may mahigpit na pananggalang upang pigilan silang gamitin ang kanilang kakayahan, kaya imposibleng gumamit ng kagamitan sa pagpapalayas. Pinatay ang screen, hindi pinansin ni Arima ang kritisismo ni Ken Ako, na sinasabing ito ang unang pagsubok para kay Saosei upang ipanganak ang anak ng mga Diyos. Pabalik sa villa, nagpasya sina Benyo at Rokiro na sundin ang mga tagubili ni Arima para mabilis na tapusin ang lahat. Sa Dalesdis, mayroon ng mga tatapakan tulad ng kama, silya, at mesa. Sa gitna ng silid, mayroon ding screwdriver upang buksan ang ventilation duct para makapasok. Ngayon, kailangan lang nilang magtulungan. Umakyat si Rokiro, unang makarating sa kama, ngunit mabilis na natamba, kaya si Benyo ang kailangang mauna, ngunit dahil nakasuot siya ng palda, nasulyapan ni Rokiro ang nasa ilalim ng palda. Napag-alaman na wala palang saplot si Benyo sa ilalim ngayong araw, pareho silang namula habang nagkatinginan. Sa sobrang kahihiyan ni Benyo, nais niyang sana ay mawala na lang si Rokiro, ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan nilang mabilis na magpatuloy. Pagkatapos nyon ay isang klasikong eksena ng pagkahulog sa mga bisig ng isa't isa mula sa mga nobelang romansa, isang tanawin na lubos na ikinagagalak ni Arima. Ang susunod na lokasyon ay ang mesa. Gustong gamitin ni Benyo ang paraang lever upang pareho silang mabilis na kumpletuhin ang misyon. Mabilis na patungo si Rokiro sa mesa at naghanda ng kanyang posisyon para seluhin si Benyo. Namumulang pinaalalahanan ni Benyo si Rokiro na huwag sumilip, saka mabilis na tumalon. Ngunit dahil hindi siya nakatingin, nagkaroon ng pagkakamali at pareho silang bumalik sa simula. Pagbalik sa Seike Dormitory, bumisita si Mayura kay Rokiro at lubos na nagulat at nasaktan nang marinig na lumipat na si Rokiro upang manirahan kasama si Benyo. Galit niyang tinanong si Lolo Zenkichi kung bakit niya hinayaan silang manirahan ng magkasama at kahit pa magbahagi ng iisang kama. Ngunit sa sandaling ito, pumasok si Kyogo upang ipaalam sa lahat na may bagong lokasyon na naglalabas ng mga senyales, at sa pagkakataong ito ay tila napakalakas ng halimaw. Pabalik sa villa, patuloy na ginagamit ni Rokiro ang galaw ng pingga, at sa pagkakataong ito ay kaya niyang buhatin si Benyo. Ngayon ay ilang metro na lang sila mula sa bakuan ng bentilasyon, ngunit ang tornilyador na nakasabit doon ay napakahirap abutin. Sa sitwasyong ito, ang tanging naiisip nila ay umakyat sa isa't isa upang makuha ang tornilyador. Bagaman nahihiya, hinayaan pa rin ni Rokiro na umupo si Benyo sa kanyang mga balikat. Salamat dito, madali niyang nakuha ang tornilyador para buksan ang lagusan ng bentilasyon. Sa labas, masayang nag-e-enjoy si Erama, ang romantikong tagpong ito. Galit na galit si Kenako kaya nagngalit siya at direkta niyang winasak ang camera projector para protektahan ang imahe ng kanyang amo. Sa kabilang banda, nabuksan na ang rehas ng bentilasyon. Hinayaan ni Rokiro si Benyo na umakyat sa kanyang ulo para gumapang papasok sa lagusan. Pinagraan siya ni Benyo, at mabilis silang nagpatuloy sa loob. Sa sandaling yun, tumawag si Atsushi na humihingi ng suporta kina Benyo at Rokiro para tulungan ang lahat sa tarangkahan ng Megano. Agad nilang gustong bilisan ang pagkumpleto ng hamon para mabilis na mailigtas ang lahat. Matapos maglakad ng matagal, nakakita sila ng monitoring device at keyboard. Ipinapakita ng makina na dapat nilang sagutin ng tama ang ibinigay na tanong, na mayroon lamang isang pagkakataon. Ipinapakita ng tanong na ito ay mas malaki kaysa balyena ngunit mas maliit kaysa isdang madaka. At ang pangalan ng nilalang na pantubig na ito ay 3 karakter na hiragana. Hindi naiintindihan ni Rokiro at malakas na nagmumura. Sinabi ni Benyo sa kanya na kalmadong mag-isip dahil kung titingnan niyang mabuti, mayroong kasagutan. Iyon ang mga salita na minsang sinabi ng kanyang yumaong kapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Benyo na ito ay isang uri ng balyena.
Ngunit maraming iba't ibang uri ng balyena. Sinubukan ni Rokiro na mag-isip ng pangalan. At bagaman mukhang katawa-tawa, ang sagot ay lumalabas na, tama. Agad silang ibinalik sa ligtas na silid. Walang sabi-sabi, agad kinuha ni Benyo ang isang anteng-anteng upang buksan ang tarangkahan ng Megano. Sa kabilang panig, hirap na hirap sina Kyogo at ang lahat sa pakikipaglaban sa halimaw. Sa kabutihang palad, dumating sina Rokiro at Benyo sa tamang oras upang harapin ang Mantis Kegger na ito. Nang makitang nahihirapan si Benyo, agad lumapit si Rokiro upang makipagtulungan sa kanya para ayusin ito. Matapos ang labanan, pinulot ni Benyo ang mga sapot ng gagamba para kay Rokiro. Napansin lamang ni Rokiro na nawala ang hair clip sa kanyang ulo sa kung anong punto. Iyon ay isang regalo na dating iniwan ng kanyang kapatid na si Benyo para sa kanya. Para hindi niya ito maiwan. Naaalala niyang nahulog ito habang lumalaban sa halimaw, gusto niyang halukayin ang lahat ng lupa para mahanap ito. Hindi nag-atubili si Rokiro na humakbang pasulong at hinayla si Benyo palayo. Pareho silang bumalik sa villa. Lumabas na nahulog pala ito ni Benyo nang pumasok sila sa ventilation duct. Pagbalik sa sala, naantig si Benyo at pinasalamatan si Rokiro sa pagtulong tungkol sa kanyang gamit. Ipinaliwanag ni Rokiro na may kutob lang siya na nahulog ito habang ginagawa nila ang hamon. Sinabi rin niya na simula nang pumasok sila sa tarangkahan ng Megano, naramdaman niyang may kakaiba kay Benyo kumpara sa dati, at lumabas na dahil ito sa hair clip. Kaya sa pangangatwira, dapat ay narito lang sa villa na ito. Matapos ang ilang sandali ng pagkailang, nagpasya si Benyo na maligo sa banyong may mainit na tubig. Nang gabing yon, nasiyahan silang maghapunan ng magkasama. Gustong pumunta ni Benyo sa kanyang silid upang magsanay ng kaunti bago matulog, habang si Rokiro naman ay dumiretso na sa pagtulog. Naging mausisa si Rokiro tungkol sa kapatid ni Benyo. Nang marinig ito, umupo si Benyo upang magbahagi sa kanya. Lumabas na may kakambal na kapatid si Benyo, at mahal na mahal nila ang isa't isa. Sa kanyang alaala, ang kapatid niya ang naghikayat sa kanya na magpatuloy at maging tunay na malakas. Ngunit matapos mamatay ang kanilang mga magulang, unti-unting napalayo si Benyo sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay namatay ito habang nakikipaglaban kay Kegure. Nagkwento rin si Rokiro tungkol sa kanyang sarili. Siya ay walang magulang, inabandona at pinulot ng dormitoryo. Hindi minamaliit ni Benyo si Rokiro, at pinupuri pa ang kanyang lakas. Sa sandaling nagkaroon sila ng kapayapaan, muli silang nagtatalo. Tila iyon ang normal na pamumuhay para sa kanilang dalawa, sa sandaling ito sa isang construction site. Dating Hinatsuki dormitoryo na ngayon ay naging makasaysayang puok. Sa paanan ng isang bato, may naglagay ng isang palumpo ng bulaklak at isang plato ng mga tinapay, pabalik sa bahay ni Benyo sa Kyoto. Nandoon pa rin ang litrato ng kanilang pamilya na para bang hindi ito umalis kailanman. Kinabukasan, si Mayura ay nasa villa ni Benyo at Rokiro, at narinig na niya ang buong kwento tungkol kay Saosei. Ipinaliwanag ni Rokiro na hindi sila nagboluntaryong gawin ito. Ang magkasamang pamumuhay ay isa ring kinakailangan mula sa pinuno ng Exorcist Association na si Ama. Sa sandaling ito, nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Mayura. Tinanong niya si Rokiro kung gusto ba niyang bumalik sa pagiging exorcist at lumaban sa Kegure. Dahil alam niyang tumayo si Rokiro para lumaban, naduraj ang puso ni Mayura. Matapos ang lahat ng sakit at kawalan na kanyang tiniis, sinabi niya na hindi na siya muling lalaban. Ayaw ni Mayura na muling pagdaanan ni Rokiro ang ganoong kakilakilabot na mga bagay. Estudyante lang siya ng high school kung tutuusin. Sa harap ng pag-aalala ni Mayura, sumulong si Benyo upang magsalita para kay Rokiro. Binanggit niya kung paano kinailangan ding magpakitang gilas ni Rokiro bago siya bumalik sa pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang mga ginawa ay nagligtas kapag talagang seryoso si Rokiro, siya ay napakalakas at madaling nakakapukaw ng inspirasyon kay Benyo. Nauunawaan na ngayon ni Mayura kung sino ang tinutukoy ni Benyo sa panaderia. Sa tingin ni Benyo, karapat-dapat si Rokiro ng papuri dahil sa paglampas sa ang kanyang nakaraan at muling pagtindig. Hindi sumasang-ayon si Mayura, pakiramdam niya na kahit na ganoon, kung mawala ng buhay si Rokiro sa Megano, wala na sa mga iyon ang magiging mahalaga. Sa kabaligtaran, kalmadong inulit muli ni Benyo na siya at ang lahat ay hindi kailanman naghangad na pilitin si Rokiro.
Sadyang ang pagiging isang exorcist ang kung saan nabibilang si Rokiro at ang kailangan niya. Si Mayura ay nag-iisang nag-aalala sa kaligtasan ni Rokiro at ayaw niyang malagay ito sa panganib. Nakita ni Rokiro ang dalawa na nagtatalo tungkol sa kanya at gusto niyang mamagitan ngunit hindi niya magawa dahil mas malaki ang kanilang lakas kaysa sa kanya. Muling pinagtibay ni Benyo na kung hindi magiging exorcist si Rokiro, wala na siyang matitira, tulad ng ohagi na walang angko at malagkit na bigas. Sinusubukan ni Mayura na humanap ng iba pang magandang katangian kay Rokiro, ngunit ang lahat ng ito ay nagpaparamdam kay Rokiro na siya ay ganap na bigo kapag naririnig ang mga ito. Pagkatapos magtalo ng ilang sandali, nagpasya silang hayaan si Rokiro na magpasya sa sarili niyang landas. Tumahimik si Rokiro ng sandali saka dahan-daang sinabi sa kanila ang kanyang nararamdaman. Palagi niyang iniisip na nakikipaglaban lang siya dahil pinilit siya, ngunit nais pa rin ni Rokiro na gamitin ang kapangyarihang taglay niya upang protektahan ang lahat, kahit na nangangahulugan ito ng pakikipaglaban at pagharap. Panganib, nang makita ang determinasyon ni Rokiro, hindi na siya pinigilan ni Mayura, ngunit tumakbo rin siya palabas ng villa na may bigat sa puso. Pabalik, malungkot na naglakad si Mayura habang pinagagalitan si Rokiro dahil hindi nito man lang isinaalang-alang ang kanyang nararamdaman. Naalala niya noong bata pa sila, kung gaano siya nag-alala nang makita niya si Rokiro sa ilalim ng tulay. Kakasunog lang niya ng lahat ng kanyang talismans at siya ay nagdurusa at labis na naghihinagpis dahil sa pagkamatay ng mga kaibigan. Ang mga luhang pamatak ay ng panahong kumupas na rin ang pangarap na maging pinakamalakas na exorcist. Pauwi, hindi napansin ni Mayura na sinusundan siya ng isang tao. Sa villa, sina Benyo at Rokiro ay nakaupo sa kani-kanilang sulok ng sopa na may kani-kanilang iniisip. Pumasok si Kinoko upang dalhan sila ng pastries at aksidenteng napulot ang protektibong anteng-anteng ni Mayura na nahulog niya rito kanina. Agad na gusto ni Benyo na ibalik nila ito kay Mayura sa lalong madaling panahon, dahil ito ay isang anteng-anteng na ginawa upang hindi maramdaman ni Keger ang kanyang malakas na mahikang enerhiya. Kung tutuusin, ang dahilan ng pag-atake ni Keger sa mga tao ay upang sipsipin ang kanilang malaking kapangyarihan at maging mas malakas. Kung hawak ni Mayura ang anteng-anteng na ito, mayroon siyang tiyak na dami ng kapangyarihang mahika. At totoo nga, iniulat din ni Kinoko ang paglitaw ni Keger sa sandaling ito. Hindi na makapaghihintay pa si Rokiro at agad umalis sa villa. Mayura ay may napansin nga na kakaiba. Nadala siya sa megano ng halimaw nang hindi niya namamalayan kung kailan, nang idilat niya ang kanyang mga mata, nasa loob na sila ng tarangkahan, at ang halimaw ay nagbagong anyo mula sa anyong tao at naging isang napakalaking Keger. Hinapit nito si Mayura gamit ang mga galame sa katawan nito, gustong agad siyang kainin upang madagdagan ang kapangyarihan nito. Sa mapanganib na sandaling yun, dumating si Rokiro sa tamang oras at sinuntok ang hinarap si Keger, matagumpay na nailigtas si Mayura. Bago himatayin, naisip ni Mayura na kung patuloy na magiging ganito kakul si Rokiro, paano pa niya ito sasalungatin? Pagkatapos ay dumating si Benyo, gustong personal na harapin ang halimaw na ito. Mabilis silang naglabas ng kanilang kagamitan sa pag-e-exorcism sa katawan ng halimaw habang ito ay hindi nakakabantay. Muling lumitaw ang misteryosong tao mula kanina. Sa labas, sa totoong mundo, kada rating lang ni na Lolo Enkichi at Ginang Kino sa dormitoryo at nakita si Yatsushi na nakahandusay at walang malay, at sa loob ng kwarto, nakaupo ang lalaking nagngangalang Saijan. Masusing minamasahe ni Shiniso. Labis na ikinagulat ng dalawa ang pagdating ni Saijan. Sabi ni Saijan, narito siya upang turuan ng leksyon ang isang batang pasaway na walang ingat na gumagamit ng kanyang kapangyarihan, at dahil din sa sitwasyon ng bumagsak na Keger. Nang hindi na nagpaliwanag pa, mabilis na binuksan ni Saijan ang mag-ano gate. Dumating lang siya para linisin ang kalat ng kanyang walang isip na estudyante. Pagbalik sa loob ng mag-ano gate, anako ni Kinoko ang pagprotekta sa walang malay na si Mayura, upang magkaroon ng pagkakataon ang dalawa na talunin ang halimaw. Napakalakas ng Keger na ito, parehong napakahusay ang bilis at lakas nito. Pinagsama man sina Benyo at Rokiro ay hindi pa rin makahanap ng paglusot, ngunit sa sandaling iyon, isang napakalaking bugso ng kapangyarihan ang biglang lumitaw at madaling pinaira-piraso ang Keger. Nakita ni Rokiro ang medyo pamilyar na atake na ito at nagsimulang manginig ng bahagya. Ginagamit ni Saijan ang kanyang teknik upang walang kahirap-hirap na pawiin ang banta para sa kanila sa ilalim ng takot na tingin ni Rokiro.
Sa totoong mundo, sinabi ni Zenkichi sa mga kabataan na ang taong yun kanina ay nagngangalang Amawake Saijan, isang exorcist na dating nadestino sa bayang ito ng ilang panahon. Siya ang manugang ni Saijan at ama rin ni Mayura. Siya ay isang napakalakas na tao, at isa rin sa 12 tagapagbantay. Pagkatapos ay isinalaysay ni Shinisok at Etsushi ang tungkol sa guardian Shimen kay Kyogo na nasa ospital. Nagsalita si Kyogo para kina grandfathers at Kichi upang sabihin sa kanila na si Saijan din ang taong nagturo sa kanya at kay Rokiro kung paano lumaban bilang mga exorcist. Ang taong ito ay walang pinagkaiba sa kanilang guro. Sa mundo ng mag-ano, sinasaway ng mariin ni Saijan si Rokiro dahil sa pagiging walang galang. Tinitingnan niya ang braso ng exorcism ni Rokiro, sinasabing napakapabaya ni Rokiro sa paggamit nito kamakailan. At nagtanong kung hindi niya sasabihin na gusto niyang bumalik sa pagiging exorcist. Nang makita niyang hindi sumalungat si Rokiro, si Saijan ay hindi nag-atubili na ibagsak siya sa lupa. Gusto niyang si Rokiro ang gumamit ng brasong yun upang patunayan ang kanyang kakayahan at kung gaano na siya nagising. Hinamon siya ni Saijan na nagsabing kung mananalo si Rokiro, kikilalanin niya ito. Sina Benyo at Kanako ay tanging nakatayo lang sa gilid at nanunood sa sandaling ito. Sa labas, pinag-uusapan ni Ginang Kino ang Fallen Kaiger na nabanggit nila kaninang hapon. Mula pa noong sinaunang panahon, ang terminong Narukami ay nangangahulugan din ng pagiging demonyo ng parehong katawan at espiritu mula sa pagkapuot. Labis sa iba, may mga taong may malaking kapangyarihang mahika na sa hindi malamang dahilan ay naging Kaiger. Ang mga taong yon ay tinatawag na Fallen Kaiger. Ang kanilang paglitaw ay 2 taon pa lang nakalipas, at nagmula ito sa trahedya ng Hinatsuki. Lalo pang nagduda si Ginang Kino nang marinig ito tungkol sa nakaraang kwento ni Rokiro. Matapos marinig na si Rokiro ang tanging nakaligtas sa trahedya, agad lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Sa sandaling ito sa loob ng Megano Gate, ginagamit ni Saijan ang mismong utos ng salamangka na madalas gamitin ni Rokiro, ngunit may kapangyarihang maraming beses na mas nakakatakot. At mga pag-atake sa kanya. Hindi madaling matalo si Rokiro at mabilis na gumamit ng teknik ng kontra-atake, bagamat madali pa rin itong naharaang ni Saijan sa isang pitik ng kanyang daliri. Kinuha niya ang itim na anteng-anteng mula sa kamay ni Rokiro nang hindi nito napapansin, at tila balak itong kunin ng tuluyan. Dinagana ni Saijan ang kanyang paa si Rokiro, pinapaalalahanan siya na ang braso ay hindi umiiral upang magligtas ng tao, kundi ang pagtanggi sa mga nakalahad na bisig na humihingi ng tulong mula sa mga tao. Pinapaalalahanan ni Saijan sa kanya ang mga bagay na ginawa ni Rokiro sa Hinatsuki. Nang marinig ito, natigilan si Benyo at lumapit upang magtanong. Para sa paglilinaw, sinagot ni Saijan ang tanong para kay Rokiro. Ang kaliwang braso ni Rokiro ay puno ng pulang dugo. Sa labas, ipinaliwanag din ni Ginang Kino kung bakit siya nagulat kanina. Ang pamilya ni Benyo ay pinatay ni Kaiger. Ang kapatid niya ay inampo ng pamilyang Ijike sa kanilang panig, na siya ring taong minsang nanirahan sa Hinatsuki Dormitory. Sa kabilang banda, inihayag ni Saijan ang lahat. Ang trahedya sa Hinatsuki na ikinwento sa labas ay isang lugar kung saan lumitaw si Kaiger at pinatay ang lahat ng nagsasanay na exorcist. Ngunit hindi ganoon ang katotohanan. Noong araw na yon 2 taon na ang nakakaraan, nang mangyari ang trahedya. Walang Kaiger na lumabas mula sa mag-ano. Ang mga estudyanteng namatay noon ay pinatay ng tanging batang nakaligtas at ni Mato Rokiro. Si Rokiro ay nanatili lang tahimik nang walang anumang tugon. Ibinunyag din ni Saijan ang katotohanan kay Benyo, na siya pala ang nakababatang kapatid ni Ijike Yuto. Nang marinig ang pangalang ito, natigilan si Rokiro. Gusto ni Benyo na sabihin sa kanya ni Rokiro ang katotohanan ng malinaw. Hindi nagdahilan si Rokiro para sa kanyang sarili. Ginamit niya ang mismong bisig na ito upang patayin ang lahat sa sagalit niya. Agad binunot ni Benyo ang kanyang kagamitan sa pag-e-exorcism, gustong pagbayarin si Rokiro sa kanyang mga krimen. Dito mismo, ngunit mahinahong hiniling ni Saijan kay Benyo na ibaba ang kanyang espada dahil mayroon pang iba sa kwentong ito. Sa sandaling yon, sa wakas ay nagpakita ang misteryosong tao. Ang taong ito pala ay si Yuto, ang nakatatandang kapatid ni Benyo, na siya ring ikalawang disipulo ni Saijan. Pumunta siya rito ngayon hindi para harapin si Rokiro, kundi para sa taong nasa harapan niya, ang suwail na disipulong ito. Masayang tumawa si Yuto sa gitna ng pagkabigla ng lahat.
Aniya, pumunta lamang siya ngayon para kausapin si Rokiro. Nang makita na buhay pa si Yuto, napuno ng galit si Rokiro at agad na gustong sumugod upang wakasan siya. Ngunit madali siyang pinigilan ni Yuto. Nasaksihan ni Saijan ang pagharap ni Yuto at lihim siyang namangha. Gumagamit ng mahika ng walang anteng-anteng, paano yun posible? Si Rokiro ay mahigpit na napigil at tanging nakatayo lamang at pinagmamasdan si Yuto. Puno ng pagkapuot na patuloy na binabanggit ni Rokiro ang ginawa ni Yuto sa iba noon at kung paano siya naglakas loob na tumayo rito at magsalita. Kalmadong ngumiti si Yuto at ipinaliwanag na binigyan lamang niya sila ng kapangyarihan. Si Rokiro ang pumatay sa lahat. Isiniwalat ang nakaraan. Sa araw na yon, ipinagawa ni Yuto sa ibang kaklase ang isang kakaibang dambana. Ang ibang kaklase ay lubos na masaya. Gusto nilang gamitin ang pamamaraang itinuro ni Yuto para mabilis na lumakas tulad niya at ni Rokiro. Isang babae ang mukhang nag-aalala, nagtataka kung hindi ba makatwiran ang magkamit ng kapangyarihan ng walang ginagawa. Ngunit nagsimula na ang lahat. Mabilis na tumayo si Yuto at bumigkas ng sunod-sunod na oras sayon. Sa oras na ito, walang nakita si Rokiro sa silid at masayang gustong sumingit palabas patungo sa tindahan para bumili ng pagkain. Ngunit sa sandaling yon, biglang ayaw bumukas ng pinto. Tapos, nang pumasok sila ng kaibigan niya sa silid, kinilabutan silang makakita ng isang bangkay doon. Tapos, lumitaw ang isa pang kaibigan, masakit na nagmamakaawa para sa tulong ni Rokiro. Siya ay nasasaktan at tanging masasabi lang kay Rokiro ay mabilis na pigilan si Yuto. Pagkatapos sa harap nila, ang babaeng yun ay nagbago bilang isang kegger. Takot na takot sina Rokiro at isa pang kaibigan, hindi nauunawaan kung bakit naging halimaw ang kanilang kaibigan. Sa silid na yon, nakita ni Rokiro na ang kaibigan niyang si Yuna ay naging kegger at lubos siyang nalungkot. Agad niyang sinubukan ng ilang iba pa. Kaya, lahat ng kanilang kaibigan ay naging kegger. Gusto sanang tumakas ni Rokiro at ng kanyang kaibigan, pero ang pinto ay hindi mabuksan. Si Rokiro ay tanging napanood niya kung paano nilamon ng buo ng mga halimaw ang kanyang kaibigan. Sa kawalan ng pag-asa, tanging pagsigaw at pag-iyak na lamang ang nagawa ni Rokiro. Pagbalik sa realidad, matapos marinig ang lahat, labis na kinilabutan si Buneo at gustong itanong ang lahat ng detalyado. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Si Saijan na nasa tabi niya ay nagsalita ng diretsahan. Ito ang katotohanan tungkol sa trahedya ng Hinetsuki, at lahat ng tao roon ay naging mga nahulog na kegger. Upang iligtas ang mga taong yon, ang tanging magagawa ay tapusin ang kanilang buhay bago pa makagawa ng krimen. Ang pamamaraan ng pagiging kegger ay ang pinakamasamang pangkukulam, at iilan lang ang nakakaalam tungkol sa itim na sining na ito. Isa sa kanila si Yuto. Najitla si Buneo, ang isang nakisalamuha sa pinakamadilim na Salamangka. Ginagamit ang mga estudyante sa dormitoryo bilang bahagi ng mga pagsubok para sa fallen kegger. Ang sumire sa lahat ni Rokiro ay si Yuto, ang kanyang kuya. Hindi makapaniwala si Buneo, ang mabait at matuwid na kapatid na palagi niyang hinahangaan ay ganoong klase pala na Yuto. Si Yuto, sa pagkarinig nito, ay nakaramdam lang ng pagkasuklam. Sinabihan niya itong isara ang bibig niyang parang aso. Diretsong sinabi ni Yuto na walang naiintindihan si Buneo tungkol sa kanya. Pinapaalalahanan din siya ni Saijan na manatiling kalmado dahil niloloko ng taong ito ang lahat sa simula pa. Binanggit ni Buneo ang kanilang mga magulang upang subukang baguhin ang kanyang kapatid, ngunit panunukso lamang ang naririnig niya mula rito. Malinaw na sinabi ni Yuto na hindi niya kailanman itinuring na exorcist si Buneo. Isang mangmang na bunsong kapatid na sinira ng kanilang mga magulang. Sa simula pa, nagpapanggap lang siyang mabuting kapatid para dayain siya. Isa nga siyang pasanin. Tuluyang gumuho at bumagsak si Buneo. Balak ni Yuto na lubusan silang tapusin dito. Sa tindi ng galit ni Rokiro, direkta niyang pinunit ang telang pumipigil sa kanya. Sumugod pasulong si Rokiro nang hindi na ginagamit ang itim na anteng-anteng kundi diretsyong ipinatawag ang kanyang braso na pang-exorcism para atakihin si Yuto. Ngunit madaling nakatakas si Yuto. Hindi sumusuko si Rokiro at patuloy na sumusugod. Hindi natatakot si Yuto. Kung tutuusin, hindi pa rin napagkadalubhasaan ni Rokiro ang kapangyarihang ito tulad niya. Lumilitaw na mayroon din siyang katulad na braso, ngunit syempre mas sanay siya sa paggamit nito kaysa kay Rokiro. Ang dalawa ay patuloy na nagpapalitan ng suntok,
O sa halip ay patuloy na sumusugod si Rokiro habang si Yuto naman ay madaling sumusuntok pabalik-balik. Ang sitwasyon ng labanan ay lubusang kumikiling kay Yuto. Buneo, sinasaksihan ang eksena sa harap niya. Hindi na niya ito matiis at sumugod upang harangan si Rokiro at pigilan siya, nasugatan din ang sarili sa proseso. Nang makitang nasaktan siya, sa wakas ay kumalma si Rokiro. Dahan-daang lumapit si Yuto. Dumaan siya sa lahat ng kaguluhang ito para pumunta rito ngayon upang anyayahan si Rokiro na sumama sa kanyang koponan sa landas na tatahakin. Hindi nag-aaksaya ng salita si Rokiro, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sumama kay Yuto. Binanggit naman ni Yuto ang kabaitan ni Rokiro noong araw na yon. Nang hindi niya ito tinuluyan, sinabing ang kasalanan ni Rokiro ay wala siyang tunay na paggising. Tungkol sa pagnanais na maging mas malakas. Matapos magmura ng todo, tumatalikod din ang bastardong ito at umaalis. Sa wakas, binubuksan ni Saijan ang tarangkahan ng mag-ano upang ilabas sila. Binuhat niya si Mayura palayo, at bago umalis ay tahimik din siyang tumingin sa kanilang dalawa. Nang 2 tao na lang ang natira, agad lumuhad si Buneo upang humingi ng tawad kay Rokiro para sa mga kasalanan ng kanyang kapatid. Nagulantang si Rokiro at sinabi sa kanya na itaas ang kanyang ulo dahil hindi niya kasalanan ito. Hindi ito matiis ni Buneo. Ang pinagdaanan ni Rokiro ay hindi lang galit at kalungkutan, hindi ito kayang ipahayag ng mga salita, kaya ang tanging magagawa niya ay yumukod kanyang ulo at humingi ng tawad. Sinasabi rin ni Rokiro na hindi siya naiiba kay Buneo. Matagal din siyang namuhay kasama si Yuto ngunit hindi pa rin niya nakita ang tunay nitong pagkatao. Bukod pa rito, kung 2 taon na ang nakalipas ay naging sapat siyang walang puso para talunin si Yuto, hindi sana ganito ang sitwasyon ngayon. Dahil sa insidenteng ito, unti-unti ring nagigising si Rokiro. Masyado na siyang matagal na umiiwas sa katotohanan. Gusto niyang lumakas. Sa harap ng determinasyon ni Rokiro, tumayo rin si Buneo. Gusto rin niyang lumakas. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kanyang kapatid, kundi dahil talagang gusto niya mismo. Para sa unang pagkakataon, pareho silang umabot sa ganoong kataas na kasunduan. Kinabukasan sa villa, naghihilamos si Rokiro habang inaalala ang nangyari kahapon. Noon, siya at si Buneo ay yumuko kay Saijan, humihiling na sanayin sila nito. Pinayuhan sila ni Saijan na ang ambisyon lamang ay hindi makalulutas ng anuman, ngunit sapat na ang kanilang paggising para tanggapin niya sila. Bago umalis, ibinalik din ni Saijan ang itim na antang-antang kay Rokiro. Balik sa kasalukuyan, pinaalalahanan ni Rokiro ang sarili na mabilis na lumakas. Katatapos lang ni Rokiro maghilamos at lumabas ng banyo, nang magulat siyang makita ang isang babae ang nakaupo sa sala. Ang taong ito ay nakasuot ng napakagarang istilong sinauna. Ayon kay Buneo, ito si Sabaro, ang amo ni Buneo. Sa tabi niya ay mayroon ding babaeng nakamaskara. Sinanay ni Sabaro si Buneo simula nung siya ay 5 o 6 na taong gulang, at siya rin ay isa sa 12 tagapangalaga na may titulong Diyosa Tenko. Ang taong nasa tabi niya ay si Tatara, na nagpapahayag lamang ng damdamin sa pamamagitan ng papel sa harap ng kanyang mukha. Tinanong ni Sabaro ang tungkol sa romantikong sitwasyon ng batang magkasintahan. Direktang itinanggi ni Rokiro at Buneo ang titulong mag-asawang susei. Hindi lubos na pinagkakatiwalaan ni Rokiro ang babae sa harap niya, ngunit bigla niyang napagtanto na kung siya ay masasanay ng isa sa 12 tagapagbantay, hindi ba siya mabilis na lalakas? Marahil kaya si Sabaro ay naparito. Agad na tinanong ni Rokiro kung masasanay ni Sabaro silang dalawa, siya at si Buneo. Naalala ni Buneo ang kapatid niyang si Yuyudo at agad ding yumukod kasama niya para magtanong sa kanilang guro. Masayang pumayag si Sabaro. Binigyan sila ni Tatara ng isang piraso ng papel na may malinaw na ischedule ng pagsasanay. Sinunod ni Rokiro at Buneo ang mga tagubilin patungo sa isang shopping center. Pareho silang pumunta sa isang tindahan ng mamahaling damit. Mukhang ang mga kawani ay naabisuhan na ng maaga at dumating para sabihin sa kanila na ang lahat ng hiniling ay naihanda na ng kanilang tindahan. Kaya, nakasuot si Rokiro ng isang napakagandang kasuotan. Sa tabi niya, nakasuot din si Buneo ng itinalagang damit. Lumitaw muli si Tatara tulad ng isang Diyos na nagbibigay ng susunod na papel ng panuto. Ang papel ay humihiling kay Rokiro na ipahayag ang kanyang damdamin matapos tingnan si Buneo. Bagaman hindi gaanong nauunawaan,
namula lamang si Rokiro at hindi naglakas loob sabihin ang kanyang tunay na iniisip. Sa sandaling yun, minaneho ni Sub-Zero ang kanyang lumang sasakyan papunta at inutusan si Rokiro na tapusin ang misyon. Napaka-boring ng sagot ni Rokiro, ngunit kailangan na lang nilang mabilis na lumipat sa susunod na misyon. Sa pagkakataong ito, pareho silang pupunta sa isang partikular na gusali na may bagong papel na nag-uutos sa kanilang maghawak kamay. Parehong nahihiya at kinakabahan sina Buneo at Rokiro tungkol sa misyong ito. Galit na pinagalitan ni Rokiro si Sub-Zero dahil hindi nito alam kung paano magturo sa mga estudyante. Agad na ipinagtanggol ni Buneo ang kanyang amo. Siya ang nagturo sa kanya ng lahat ng mga batayan ng mundo ng mga tagapagtaboy ng masasamang espiritu. Isang napakatinding agham ng paglinang na may kaugnayan sa mga random na bagay na romantiko, muling lumapit si Sub-Zero upang himukin silang mabilis na gawin ang misyon. Si Buneo ay yumangal na ang prosesong ito ng pagsasanay ay walang kahulugan. Agad siyang pinaalalahanan ni Sub-Zero na ang palaging paghahangad lamang na magsanay para sa labanan ng walang pakialam sa anupamang bagay ay hindi magpapalakas sa kanya. Direktang tinamaan ng mga salitang ito ang pinakapuso ng kaisipan ni Buneo, at agad niyang ipinagpatuloy kung saan hindi sila makakakita, isang lamat ng mag-ano ang lumitaw. Balik sa gusaling komersyal, sina Buneo at Rokiro ay nakaupo na pinapanood ang mga magkasintahang naglalambingan at nakaramdam ng pagkasuya. Ang papel sa pagkakataong ito ay nangangailangan na pakainin nila ang isa't isa. Mula sa malayo, si Sub-Zero ay nakaupo sa kotse habang inoobserbahan ang sitwasyon. Nararamdaman ni Ken Ako na hindi ito kaya ng kanyang amo. Sa pagtingin sa platong may cake sa harap niya, agad na napuno si Buneo ng determinasyon. Kinuha ang tinidor at isinubo ang cake sa bibig ni Rokiro. Hindi ito matagalan ni Rokiro at agad na tumakbo palabas upang magreklamo kay Sub-Zero. Agad niyang ipinahatid kay Tatara ang isang bagong misyon. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang halikan ng isa't isa. Galit na galit si Rokiro. Para lumakas ang isang tao, dapat siyang magsanay lumaban. Kaya bakit kailangang gumawa ng ganoong mga bagay? Nagkaroon naman si Buneo ng hinala. Maaari kayang si punong exorcist Erama ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Ang tanging sinasabi lang ni Sub-Zero ay lahat ng kanilang gastos ay bayad ni Erama. Pareho silang umalis sa pagkadismaya. Sa isang pastry shop, nang makita ni Rokiro na gustong kumain ni Buneo, agad siyang pumasok para bilhan siya ng ilang piraso dahil si Erama naman ang magbabayad. Nang makita ni Rokiro na masayang kumakain ng ohagi si Buneo, napangiti rin siya. Tahimik na hinangaan ng dalawa ang tanawin ng lungsod sa kanilang harapan. Nakita ni Buneo si Rokiro na nakaupo lang doon kaya inalok niya ito ng ohagi. Patuloy silang kumain nang hindi nag-uusap. Sa sandaling yun, tumakbo papalapit sa kanila si Ken Ako para magbalita na may lumitaw na mga keger malapit sa lawa. Agad na nagbukas si Buneo ng portal upang dalhin ang parehong sila sa Megano. Tahimik lang na nagmamasid sina Sub-Zero at Tatara mula sa labas. Pagpasok sa loob, nakita nila ang mga halimaw na buong lakas na sinisira ang hadlang upang makapasok sa totoong mundo. Agad na ipinatawag ni Rokiro ang kanyang kamay na pang-eksorsismo. Hinugot din ni Buneo ang kanyang sandata. Agad silang sabay na sumugod upang harapin ang mga halimaw. Sa pagkakataong ito mula sa malayo, pinagmamasdan ni Sub-Zero at Tatara ang sitwasyon. Binibigyan nila ng espesyal na atensyon ang braso ni Rokiro. Dahil sa nakaraang insidente, unti-unting nawawala ng kontrol ang braso ni Rokiro. Pinagnanais nitong sirain ang lahat. Sa huling bahagi ng natitirang katinoan, sinabi ni Rokiro kay Buneo na mabilis na tumakbo. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Buneo at gumamit ng anteng-anteng ng pagpapalayas upang supulan ang kapangyarihan at tulungan si Rokiro. Ngunit ito rin ay umubos sa sarili niyang lakas. Mabilis na tumayo ang dalawa na nakaharap sa kinukubkob na sitwasyon. Kaya pa ring lumaban ni Rokiro, ngunit halos hindi na lumaban si Buneo sa mga keger na ito. Sa kritikal na sitwasyong ito, tumakbo si Rokiro at hinawakan si Buneo sa kanyang mga bisig upang protektahan siya. Sa sandaling yun, lumitaw si Sub-Zero na parang isang Diyos, gamit ang mga baril upang maitaboy ang lahat ng halimaw. Masaya niya silang binati sa pagkumpleto ng mga misyong yun. Ipinapaalala ni Sub-Zero sa kanilang dalawa na ang sa Osei no Anmeyaji ay isang titulo para sa mag-asawa, kaya hindi sila maaaring mapahiya habang buhay. Nang makita ang pagbabalik ng mga halimaw,
Dahan-daang hinugot ni Sub-Zero ang kanyang sandata sa pagpapalayas para lumaban. Nasaksihan ni Buneo at Rokiro ang lakas ng babaeng casual sa kanilang harapan. Hindi lang siya, kundi pati si Tatara sa tabi niya ay may napakataas ding kakayahan, madaling nakikipaglaban sa mga halimaw gamit ang himig sa kanyang katawan. Ang taong ito ay isa rin sa 12 tagapagbantay. Matapos nilang paalisan ang mga halimaw na tila ba'y walang kahirap-hirap, ginamit ni Sub-Zero ang kanyang pinakamatinding galaw upang puksain silang lahat ng sabay-sabay. Hindi lang inalis si Kegger, ginamit din ni Sub-Zero ang kakayahan niya upang isara ang Lamet. Nasaksihan ni Buneo at Rokiro ang lahat habang nakanganga. Sa pagbalik, mas naging desidido si Rokiro na magpalakas. Hindi naman ito pinapansin ni Buneo sa sandaling yun. Tinanong lang niya si Rokiro kung ang ginawa nila ngayong araw ay matatawag na isang date. Hindi rin sigurado si Rokiro, kaya pareho silang nahihiyang nagpatuloy sa paglalakad pauwi. Pagkapasok, natulala sila sa lubhang kakaibang tanawin ng kanilang villa. Binago ito ni Sub-Zero upang bumagay sa kapaligiran ng isang mag-asawa. Siya at si Tatara mananatili rito upang sanayin sila sa kursong ito sa paglinang ng mag-asawa. Ngayon lamang naiintindihan ni Rokiro at Buneo kung bakit napakakaiba ng mga misyon kaninang umaga. Kinabukasan, kailangan ni Rokiro na lumahok sa isang kursong pagsasanay sa pagbuburda kasama si Buneo. Ang ganoong gawaing kamay ay lubos na nagpaubos ng pasensya kay Rokiro at gustong sumuko. Naniniwala si Buneo na ang mga misyong ibinigay sa kanila lahat ay may dahilan. Balik sa araw na yon, nang mawala ng kontrol ang kapangyarihan ng braso ni Rokiro, ito ay dahil ang kapangyarihan nito ay lumampas sa kanyang kakayahan. Inatasan sila ni Sub-Zero ng gawaing pagbuburda, marahil upang sanayin kanilang kakayahang mag-concentrate at manatiling kalmado. Sumilip si Rokiro sa gawa ni Buneo at nang makitang kasing pangit din ang gawa nito gaya ng sa kanya ay labis siyang natuwa. Hindi sinasadyang natahi ni Buneo ang laylayan ng kanyang palda sa canvas. Kaya nang itinaas niya ito, may nasal aya na hindi dapat. Nagkakagulo sila sa silid kainan habang si Sub-Zero at Tatara ay payapang nanunood ng TV at nagbabasa ng dyaryo. Matapos ang pagbuburda, kailangan din ni Rokiro na gumawa ng tsaa at ihain ito kay Sub-Zero ng may labag na paggalang. Humingi naman si Sub-Zero ng mga pastry na ipares sa tsaa. Agad namang nilabas ni Buneo ang ohagi para sa kanya, ngunit ayaw niya ng matatamis. Nagreklamo naman si Sub-Zero na masakit ang kanyang likod kamakailan. Mag-aalaga na sana si Rokiro sa kanya ngunit pinapuna siya kung ano-ano. Galit na patuloy na hinihimok ni Rokiro si Sub-Zero na turuan at sanayin sila ng seryoso. Ano ba ang silbi ng paglilingkod na ito? Kasalukuyan siyang nagmamadali, wala na siyang kontrol sa kanyang braso, at hindi na siya maaaring patuloy na umasa kay Buneo para tumulong. Sabi ni Sub-Zero na gaano man sila magsanay sa ngayon, hindi pa rin ito sapat dahil hindi pa nila nauunawaan ang kanyang layunin at mga kilos sa kasalukuyan. Nagsalita naman si Buneo na sinasabing pareho rin siya, mga iniisip bilang Rokiro. Nang marinig ito, naunawaan ni Sub-Zero na narating na nila ang kanilang unang kasunduan, kaya pumayag siyang turuan sila ng kaunti. Ang unang aralin sa pagsasanay ay tagu-taguan. Dapat hanapin ni Buneo at Rokiro si Sub-Zero bago magdilim. Kung magtagumpay sila, seryoso niya silang sasanayin ng buong puso. Iniisip ni Rokiro na sa pananamit ni Sub-Zero, madali lang siyang matagpuan. Ngunit pagdating ng bilang 3, nawala si Sub-Zero nang walang bakas. Naghiwalay sina Buneo at Rokiro para maghanap. Hanap sila ng hanap sa kung saan-saan ngunit hindi nila makita ang anumang bakas ng lolita babae. Sa sandaling yon, habang naghahanap, natagpuan ni Buneo ang pornograpikong libro ni Rokiro na nagpapahirap sa kanya. Patuloy na tinatanong ni Buneo at Kanako si Rokiro tungkol dito. Kaya lamang niyang ipaliwanag na napilitang bilhin ito para basahin. Nang bigla niya itong ihagis sa mukha ni Rokiro, isang kulay rosas na papel ang biglang lumitaw sa kanilang harapan, sinasabing dapat walang lihim sa pagitan ng mag-asawa. Sinasabi rin na aalis siya ng kaunti, na nangangahulugang hindi lamang nagtatago si Sub-Zero sa loob ng bahay, kundi pati na rin sa labas. Paano nila siya mahahanap? Pareho silang tumakbo palabas para maghanap. Habang hindi alam kung ano ang gagawin, sila, narinig ang dalawang magkaibigan na pinag-uusapan ng isang babaeng napakagara ang damit na nagsasalita rin ng may puntong Kyoto. Sinundan ni Rokiro at Buneo ang daan patungo sa isang tindahan ng tsaa.
Bagamat hindi nila siya naabutan, tinanong pa rin nila ang naglilingkod tungkol sa susunod na lokasyon. Tumakbo ang dalawa sa isang tindahan ng damit at nalaman na ang magandang babae ay pumunta na sa isang tindahan ng antek. Sa tindahan ng antek, sinabi ng may-ari na binanggit ni Sub-Zero na medyo nagugutom siya. Sama-sama silang pumunta sa isang kainan. Sa pagkakataong ito, hindi ibinunyag ng kusinero ang kinaroroonan niya, tanging sinabi lang sa kanila na bayaran ang pagkain ng taong yun. Matapos maubos ang laman ng kanilang mga petaka at umalis, si Rokiro ay hindi pa rin maunawaan kung nasaan si Sub-Zero. Nawala sila sa bakas. Iniisip ni Buneo na hindi gumagana ang ganitong paghahanap. Kailangan nilang pag-isipan ng maigi ang mga iniisip at layunin ng kanilang amo. Pagkaraan ng ilang sandali, may hula si Buneo, iniisip na nagda-diet si Sub-Zero. Kaya marahil nagpunta siya sa gym para mag-ehersisyo. Naalala naman ni Rokiro na habang nagsesilbi ng tsaa ay nakita niyang nagbabasa si Sub-Zero ng pahayagan tungkol sa isang bagong sikat na gym. Agad silang nagtungo sa gym upang hanapin siya, at doon nga ay nakatagpo ng isang babaeng blonde na eksaktong kamukha niya. Ngunit nang lapitan, lumabas na si Tetera pala ito na nagbabalat kayo. Binibigyan sila ni Tetera, papel ni Sub-Zero na nagsasabing mali ang kanilang sagot. Nakikita si Buneo na nanlulumo, pinasigla siya ni Rokiro na kahit papaano, ang presensya ni Tetera ay patunay na hindi sila lubos na nagkamali. Pareho silang patuloy na nag-iisip tungkol sa mga ginawa ni Sub-Zero kaninang umaga. Habang nagtatalo, biglang lumitaw ang isang bitak sa kegger. Nagtataka si Kinako dahil wala siyang naramdaman dito, ngunit limitado ang oras, kaya agad silang dinala ni Buneo sa Megano. Harap-harapan sa halimaw na pugita, napagtanto ng dalawa na kailangan nilang sumalakay ng sabay-sabay sa isang punto upang magkaroon ng pagkakataong manalo. Ngunit sa sandaling yon, naglabas ang halimaw ng isang itim na gas na naghihiwalay. Iniiwan silang lumaban ng mag-isa. Nakakahadlang din ang madilim na hamog sa kanilang paningin. Gusto ni Rokiro gumamit ng mga anteng-anteng para umatake, ngunit natatakot siyang tamaan din si Buneo. Ito ang oras kung kailan nila kailangan ng pagtutugma ng isip sa isa't isa. Nahihirapan silang pareho na matukoy ang galaw ng halimaw at patuloy na natatabig. Nararamdaman ni Buneo na ang mga galaw na kailangan nilang hulaan ay hindi sa kegger, kundi sa iniisip ng isa't isa. Kaya, kapag inilabas ng halimaw ang mga galami nito, umiiwas si Buneo. Hinuhulaan din niya na tatalon si Rokiro pasulong para sa isang sorpresang atake. Sa katunayan, ginagamit ni Rokiro ang kanyang braso upang umatake pasulong. Tama ang hula ni Buneo at mabilis siyang sumugod upang suportahan ito. Ngayon lang sila nagkaisa upang mag-atake sa isang punto ng sabay upang mawala ang kegger, ngunit nang masira, nagkalat sa maliliit na bahagi ang halimaw. Lumabas na ito ay panlilin lang ni Sub-Zero. Pumalakpak siya at binati sila sa pagpasa sa hamon. Kumalma si Rokiro at napagtanto na hindi pala nawawala ng kontrol ang kanyang braso. Makabuluhang pinapaalalahanan sila ni Sub-Zero na huwag subukang unawain ang hindi nila nakikita. Maging ito man ay ang iniisip ng mga tao o ang kegger, kailangan lang nilang damhin. Lubos na nasiyahan sina Buneo at Rokiro sa araw na ito. Bukod pa rito, sila ay maging mas masaya dahil nanalo sila sa laro ng taguan yamang hindi pa madilim. Walang masabi si Sub-Zero at pinaalalahanan silang mag-ingat bago agad naglaho. Sa huli, talo pa rin sila sa pastahan, ngunit labis na nasiyahan si Sub-Zero sa mga nasaksihan niya nitong mga nakaraang araw. Kinabukasan, mabilis na inihatid ng dalawa si Sub-Zero. Pinanood ni Rokiro ang pag-alis ng sasakyan at walang masabi. Sa huli, wala silang natutunang anumang teknik sa pag-atake, ngunit parang may natutunan silang napakahalaga. Sa sandaling yon, isang rosas na papel mula kay Sub-Zero ang lumitaw sa kamay ni Buneo. Pagkatapos itong basahin, galit na pumasok si Buneo sa silid ni Rokiro upang maghanap at natagpuan nga ang isa pang aklat na pornograpiko. Ang bala subas ay dapat mamatay. Hinarap ni Buneo nang may katigasan ang taong may madilim na isipan. Sa ibang dako sa mundo ng Megano, isang misteryosong lalaki ang naglalakad sa madilim na hamog. Ang misteryosong lalaking may buhok na kulay ube ay nakatayo sa harap ng isang kegger. Tinanong niya ang halimaw tungkol sa kinaroroonan ni Saose noon Miyagi. Nang makita niyang sumagot ito ng sigaw, agad niyang sinira ang kegger sa isang hampas, pagkatapos ay kalmadong umalis.
Marahil ay hahanapin na niya ang susunod niyang puntirya. Sa sandaling ito sa villa, isang silid na may mga kandila at maraming panakot ang lumitaw. Nakasuot si Rokiro ng gamit sa pagpapalaya sa kanyang kamay at baliw na sumugod pasulong upang subukan gamit ang suntok. Mabilis na nagkabasag-basag ang unang panakot. Napakalakas ng puwersa ng suntok, pinatay nito ang kandila at inalag ang mga dingding. Napansin ni Rokiro na labis na lumakas ang kanang braso, ngunit mas mahirap din itong kontrolin. Hindi siya sumuko at patuloy na hinarap ang natitirang mga panakot. Pagkatapos magsanay ng ilang sandali, nakokontrol na ngayon ni Rokiro ang mahika mula sa kanyang braso, ginagawa itong sapat na malakas upang durugin ang mga panakot ng hindi pagpatay sa kandila. Kahit na, malinaw ding naiintindihan ni Rokiro na ang pagkontrol lamang sa kapangyarihang ito ay hindi sapat para talunin ang baliw na si Yuyuto. Naaalala ang araw na nasaktan siya ng matindi ni Yuyuto, napabuntong hininga na lang si Rokiro at umalis sa silong, pakiramdam na kailangan pa niyang magsikap. Pag-akyat sa itaas, nagulat si Rokiro sa tanawin ng maulap na usok na parang makalangit na paraiso sa kanyang harapan. Lumabas na naghahanda pala si Benyo ng hapunan, isang espesyal na sabaw na binubuo ng mga gulay, tuyong sardines, at iba pang halaman. Naririnig ang halo-halong kombinasyong ito, pakiramdam ni Rokiro ay hindi ito. Iba sa sabaw na ibinibigay ni matandang Ginang Meng sa mga tao para makalimutan ang alaala ng kanilang nakaraang buhay. Tinanong ni Rokiro kung ano ang karaniwang kinakain ng pamilya ni Benyo noong bata pa siya. Sumagot si Benyo, ohagi at curry rice. Sumigaw si Rokiro na walang pamilya ang naghahapunan ng ganoong mga bagay. Nang marinig ito ni Benyo ay nanatili lang siyang tahimik, kaya naisip ni Rokiro na nasaktan niya ito, kahit ang totoo ay nagko-concentrate lang siya sa pagluluto. Maya-maya, natapos ni Benyo ang kanyang espesyal na sariling likhang formula na sabaw. Binigyan niya si Rokiro ng isang tasa para tikman. Bagamat naantig siya na naaalala siya ni Benyo, nang makita siyang ininom ang buong kombinasyon sa isang. Nakagulat sa kanya ang paglunok. Matapos bigyan ng sarili ng lakas ng loob sandali, sa wakas ay naglakas loob si Rokiro na lunukin ang lahat ng sabaw na yon. Matapos matikman ang espesyal na ulam ni Benyo, patuloy na sumisigaw si Rokiro mula sa bulok, pait, at tamis na lasa na nananatili sa kanyang lalamunan. Iniisip ni Benyo na masyadong bata si Rokiro at hindi kayang pahalagahan ang inuming pang-adulto. Hindi na matiis pa, agad na anako ni Rokiro ang gawaing magluto ng hapunan ngayong gabi, para lang patunayan na mas mahusay siyang magluto kaysa kay Benyo at upang protektahan din ang kanyang tiyan mula sa nakakatakot nitong lihim na formula. Pagkatapos kumain, lumabas si Benyo para mag-jogging para bigyan si Rokiro ng pagkakataong magluto sa villa, at para makapagpalabas ng enerhiya para mas masarap ang hapunan. Sa sandaling ito, lumipat ang tagpo sa silid pulungan ng mga exorcist. Nang makitang dumating na si Orama, iniulat ni Shimen ang kakaibang mga kaganapan na nagaganap sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa. Pinagpasalamatan ni Orama ang lahat sa kanilang pagsisikap para sa kapayapaan ng mundo. Pagkatapos ay tinanong si Sub-Aro tungkol sa sitwasyon ng mag-asawang Susei. Tumawa si Sub-Aro na sinabing ang pagsasanay ay itinalaga kay Saijan. Tumutulong lang siya ng kaunti. Idinagdag ni Sub-Aro na tungkol sa posisyon ng Susei no Anmayaji, wala pa sina Benyo at Rokiro roon. Ngunit kung mas magsanay sila, may mga kawili-wiling bagay na mangyayari. Lalo na ang batang yun na si Rokiro. Nagpaparamdam ng kalungkutan kay Shimen ang kanyang mga salita. Hindi pa rin niya kinikilala ang walang galang na batang yun. Mabilis na umalis ng silid si Orama pagkatapos ng pulong. Wala na sa kanyang mukha ang mapaglarong ngiti mula kanina. Sa villa, nagluluto si Rokiro habang nagtataka kung ano ang kinakain ni Benyo noon para mabuhay, dahil masyado siyang malalim mag-isip. Nasunog ang kanyang pagkain. Isa pang magulong tagpo ang nangyayari sa kabilang silid. Si Benyo ay nagdiadyagang pa rin sa labas. Naaalala niya ang mga nakaraang panahon. Ang kanyang ama ay mahilig sa ohagi, habang ang kanyang ina naman ay mahilig sa kuri. Ang dalawa sa kanila ay dating isang perpektong magkatugmang magkasintahan sa labanan. Ang batang si Benyo na sumama sa kanilang dalawa ay nakaramdam ng matinding paghanga sa kanyang mga magulang, ngunit mismong araw na yun din ang araw na nawala sa kanya ang kanyang minamahal na mga magulang, pagkatapos ang tagpo kung kailan lumitaw ang kegger na yun. Hindi na nangangahas si Benyo na isipin pa. Pagsapit ng gabi,
ang espesyal na inihandang pagkain ni Rokiro ay sa wakas natapos na. Kailangan lang niyang hintayin si Benyo na bumalik upang tikman ito. Nakita niyang 6:30 na at hindi pa bumabalik si Benyo, medyo nag-aalala si Rokiro na lalamag ang pagkain. Tumatakbo pa rin si Benyo sa daan. Naaalala niya ang mga hapunan ng mag-isa sa Kayono. Parang napakatagal na dahil nakakain na siya ng hapunan kasama ang mga minamahal. Inaaliw siya ni Kinako nang bigla itong magbabala sa paglitaw ng kegger. Isinantabi ng dalawa ang kanilang damdamin at agad na naghanda upang lumaban. Dala ni Rokiro ang pagkain upang hanapin siya sa jogging path, hindi alam na nakapasok na si Benyo sa Megano para lumaban. Nasa harap niya ang isang napakalaki, napakalakas, at lubhang mapanganib na halimaw, kaya natatakot din si Kinako na hindi nila ito matatalo ng mag-isa. Habang si Benyo ay naghahanda na sumugod at lumaban sa halimaw, biglang lumitaw ang misteryosong lalaki, itinaboy siya palayo at hinarap ang halimaw sa isang bagsak. Ang pangalan niya ay Kamue. Nang makita niyang isa itong exorcist, nais niyang itanong ang pagkakakilanlan ng Saose no Anmyaoji at nais niya itong patayin pagkatapos kung hindi nito sasabihin. Malamig niyang binigyan ito ng 10 segundo para magpas siya, pumatay o maligtas. Pagkarinig sa mga salitang ito, lubos na natakot si Benyo dahil ilang taon na ang nakalipas, ang kegger na halimaw na pumatay sa kanyang mga magulang ay nagsabi rin ng ganoong bagay, na pinapili siya sa pagitan ng kanyang ama o ina sa loob ng 10 segundo. Sa wakas ay natagpuan na siya ni Benyo. Ang taong ito ang kegger mula noong taong yun. Agad niyang kinuha ang kanyang espada na nais siyang patayin, sumisigaw na parang nawawala sa sarili. At minumura si Kamue. Hindi matandaan ni Kamue kung bakit kilala siya ng taong ito, ngunit madali niyang naitulak si Benyo palayo. Sabi niya ay hindi na niya talaga matandaan kung ilang langgam na ang napatay niya. Lubhang nasaktan si Benyo. Muling lumapit si Kamue at binigyan siya ng pagpipilian. Alinman sa tatapusin niya ang buhay niya sa paraan ng pagtapos niya sa buhay ng mga magulang nito, o mamamatay sa pagkawala ng kakayahan niyang mag-isip, na ang ibig sabihin ay ang pagkahiwalay ng kanyang ulo sa katawan, pumili. Masakit na gustong tanggapin ni Benyo na tapusin na ang lahat dito at pumunta sa langit upang makipagkita sa kanyang mga magulang, ngunit habang papalapit ang huling segundo, dumating si Rokiro sa tamang oras upang maitulak si Kamue palayo. Ipinaliwanag ni Rokiro na siya dumating para dalhan siya ng hapunan, kaya dapat mabilis pagalingin ni Benyo ang kanyang mga sugat at bumalik para kumain. Sa sandaling ito, kahit napilay ang kanyang leeg dahil sa tama, kalmadong lumapit si Kamue sa kanila. Namangha si Rokiro sa kegger na ito na nagsasalita. Bukod pa rito, mukhang napakalakas nito. Pinahahalagahan ni Kamue si Rokiro, ang tanging nakasugat sa kanya. Tumayo si Rokiro at hinaranggan si Benyo. Pakiramdam niya, ang nasa harapan niya ay tiyak na hindi madaling kalabanin. Sa sandaling ito sa eroplano, nakatanggap si Arima ng tawag mula kay Zenkichi. Alam na alam ni Arima kung tungkol saan ang nais nitong itawag. Malinaw niyang sinabi na ang napakalakas na kegger sa Narukami ay isang basara. Sa loob, sa tarangkahan ng Megano, nagkaharap sina Rokiro at Kamue. Tinanong ni Kamue kung sino si Rokiro para manggahas guluhin ang kanyang kasiyahan. Nagngingit-ngit si Rokiro nang marinig ang nasa harapan niya na ituring ang pagpatay ng tao bilang libangan. Ngunit sa tabi niya, hirap na bumabangon si Benyo. Pinaalalahanan niya si Rokiro na tumakas. Hindi nila kayang talunin ang kegger na ito. Isa itong basara. Ayon kay Arima, ang basara ay mukhang tao, ngunit hindi tao. Bagaman sila ay kegger, mas malakas sila kaysa sa lahat ng iba. Nagpakadalubhasa sa pangangalap ng kapangyarihan upang mag-evolve sa mas mataas na uri ng kegger. Kasalukuyan, kinumpirma ng Exorcist Association ang pag-iral ng ilang basara at isa sa kanila ay nasa Narukami. Ito ay isang uri na hindi matatalo kung wala ang lakas ng 12 tagapagbantay. Bago ang pag-aalala ni Zenkichi, pinayuhan lang siya ni Arima na ang hindi pakikipaglaban ang mas matalinong desisyon. Nag-aalala sina Rokiro at Kanako kay Benyo at lumapit upang tingnan siya. Napansin ni Kamue sa sandaling ito ang kanang braso ni Rokiro. Gusto niyang subukan ang kanyang lakas. Sa sandaling yon, ang halimaw mula kanina ay muling bumangon mula sa mga labi. Habang lumilingon si Kamue, agad sinamantala ni Rokiro at Benyo ang pagkakataong ito upang umalis sa tarangkahan ng Megano. Nang makalabas na, agad na kinuha ni Rokiro ang isang anteng-anteng upang gamutin ang mga sugat ni Benyo.
Pagkagaling ni Benyo, gusto niyang bumalik sa tarangkahan ng Megano upang lipulin si Kemuei, ang pumatay sa kanyang mga magulang. 6 na taon na ang nakalipas, namatay sila sa pagharap sa basarang iyon, at 6 na taon na rin siyang patuloy na naghahanap dito. Gustong patayin ni Benyo si Kemuei upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang, kahit pa mamatay siya ay magiging sulit iyon. Pinapakalma ni Rokiro si Benyo, ipinapaalala sa kanya na sa kasalukuyan ay hindi pa nila kayang talunin ang halimaw na iyon. Wala pa silang dalawa sa antas na iyon. Pinapayuhan ni Rokiro siya na kalmadong pag-isipan muli ang lahat. Benyo ay natahimik. Mula pagkabata, ang pagsasanay para sa paghihiganti ay palaging ang kanyang pinakamataas na layunin. Naaalala ang mga panlalait ni Kemuei, si Benyo ay labis na nalilito at hindi alam ang gagawin. Hinahanap niya ang halimaw upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang, ngunit si Benyo mismo ay hindi man lang ito mahawakan. Puno ng takot sa kamatayan ng kanyang isipan, ngunit ayaw din niyang tumakas, kung hindi ay wala ng saysay ang kanyang pag-iral. Si Rokiro ay napatulala, muli niyang nakita ang kanyang sariling anino kay Benyo. Matapos mag-isip sandali, ibinigay ni Rokiro kay Benyo ang hapunan na kanyang inihanda, nais niyang kainin ito. Pagkatapos ay kapwa sila papasok, Megano at linisin ang halimaw na basara ng magkasama. Gagawin nila ito ng magkasama. Lalaban din si Rokiro dahil isa rin siyang exorcist, at higit sa lahat gusto niyang patuloy na mabuhay si Benyo. Pagkatapos magsalita, agad na binuksan ni Rokiro ang tarangkahan ng Megano at pumasok. Binuksan ni Benyo ang lalagyan ng pagkain at nakita lamang ang isang magulong pinaghalo-halong nilalaman sa loob. Sa kanyang banda, mabilis na natagpuan ni Rokiro si Kemuei, gustong maging kalaban niya para sa isang labanan hanggang sa kahuli-hulihan. Sa harap ng nakakainis na kalmadong ekspresyon ng Keg-er na ito, agad na sumugod si Rokiro. Nagsimula ang dalawa sa isang labanan kung saan ang isa ay umaatake at ang isa ay nagtatanggol. Sa labas, kumakain si Benyo habang inaalala ang kanyang mga pagtatagpo at pag-uusap kay Rokiro. Tinikman ni Kanako ang baon at naramdaman na napakapangit ng lasa, ngunit inubos pa rin ito ni Benyo. Pakiramdam niya ay pinalakas siya nito. Sa Megano, nadidismaya si Rokiro dahil gaano man siya umatake, hindi man lang naaapektuhan ang halimaw. Pinupuri pa nga ni Kemuei si Rokiro dahil sa malaking potensyal nito. Ang pagpatay sa kanya ngayon ay sayang lang. Sabi niya, gusto niyang lumaban sa malalakas na exorcist at karaniwan ay hinihintay niyang lumakas sila bago sila pawiin ng sabay-sabay, kinukuha ang maraming enerhiya sa ganoong paraan. Muling binigyan ni Kemuei si Rokiro ng pagpipilian. 1, ililigtas niya ito. 2, papatayin niya ito. May 10 segundo pa rin para mag-isip. Hindi nagtitiwala si Rokiro sa taong ito. Pinagtibay ni Kemuei na siya ay isang taong may isang salita. Tutal, napaka-interesanteng panoorin ang reaksyon ng tao kapag nasusukol. Ang ilan ay pinipiling lumaban, ang ilan ay umiiyak at nagmamakaawa. Sa pagbanggit nito, naalala sa wakas ni Kemuei si Benyo. Noon, binigyan niya si Benyo ng pagpipilian kung ililigtas niya ang kanyang ama o ililigtas ang kanyang ina. Ngunit sa huli matapos ang 10 segundo, wala ni isa ang pinili ng maliit na bata, kaya tinanong ni Kemuei ang mga magulang nito kung nais nilang iligtas sila o iligtas ang kanilang anak. At ito ang naging resulta. Pareho silang humiling na iligtas ang kanilang anak. Napakabihira noon, ngunit tinupad ni Kemuei ang kanyang salita at binawian ng buhay ang mga magulang nito. Galit na galit si Rokiro. Noon ay 8 taong gulang pa lamang si Benyo. Ang walang pusong nilalang na ito ay mas malupit kaysa sa lahat ng Keg-er pinagsama-sama. Pagkatapos magsalita, agad na sumugod si Rokiro upang labanan ang basara na demonyong ito. Kahit gustong makalusot, matigas ang buhay ng demonyong ito at hindi mamatay-metay anuman ang mangyari. Nang matamaan pabalik, lubos na natuwa si Kemuei at agad na gustong gamitin ang kanyang sandata. Pagkatapos, sa harapan ni Rokiro, nilabas ng halimaw ang isang sinumpang talisman at bumibigkas ng isang oras sayon. Napasindak si Rokiro nang makita niyang kayang gamitin ng Keg-er ang kagamitang ito. Ang sitwasyon ay nagbago, nataman si Rokiro at naitapon ng malayo. Magagamit na sana ni Kemuei ang pangwakas na atake kay Rokiro nang dumating si Benyo sa tamang oras para harangan siya. Ayaw labanan ni Kemuei si Benyo, ngunit si Benyo ay may mas matinding determinasyon na sumugod sa labanan. Mas lalo niyang nilabanan ang Keg-er ng matindi. Humakbang paatras na lamang si Kemuei.
Kahit pa lumaban siya ng mas husto, wala siyang pagkakataong matalo ang masamang halimaw na iyon. Sa kabaligtaran, siya ay naitabig palayo. Sa sandaling siya ay malapit na, habang nahuhulog, nasalo ni Rokiro si Benyo. Ang braso niya ang sumalo sa espada nito. Agad na nagsanib puwersa ang dalawa, lumikha ng isang ganap na bagong sandata. Bahagyang namangha si Kamui at napagtanto na sila ang sa Osei no Onmoji na matagal na niyang hinahanap. Buong siglang sumugod si Kamui pababa. Sumugod din pasulong sina Benyo at Rokiro. Nagsalubong ang dalawang atake, na yumanig sa langit at lupa. Sa huli, hindi pa rin namatay si Kamui. Hindi makapaniwala sina Rokiro at Benyo. Kalmadong inihayag ni Kamui ang pagkakakilanlan nilang dalawa bilang sa Osei no Onmoji. Sumigaw si Rokiro, nagtatanong kung ano ba talaga ang kagustuhan ng mga Kegar. Si Kamui lamang, sabi kung gusto ng mga exorcist na puksain ang Kegar, kung gayon, pareho rin ang kanilang layunin, ang pagpuksa sa mga tao. Kung ang batang ipapanganak nila ay may kakayahang puksain ang Kegar, kung gayon, hindi sila maaaring hayaang mabuhay hanggang noon. Sinabi ni Kamui pagkatapos na wala siyang pakialam kung aling panig ang manalo o matalo. Gusto lang niya pagkatapos magsalita, umalis siya. Bago umalis, nangako siya na muling makikipagkita sa kanila balang araw upang ipagpatuloy ang paglaban, o kaya ay lalabanan niya ang kanilang anak. Gusto sana ni Rokiro at Benyo na habulin siya, ngunit wala na silang lakas. Pareho silang agad na wala ng malay. Mula sa malayo, inoobserbahan ni Erama ang lahat na may tanging isang nasisiyahang ngiti. Sa kanyang koma, naaalala ni Benyo ang kanyang mga alaala kasama ang kanyang mga magulang. Sila ay mga exorcist na lumalaban para sa isang kinabukasan na walang Kegar, upang ang kanilang anak ay mamuhay ng payapa. Bago niya idilat ang kanyang mga mata, naaalala pa rin ni Benyo ang kanyang paghanga sa kanyang mga magulang. Nang magkamalay siya, nagulat siya nang makita na maingat na nalunasan ang kanyang mga sugat at nailagay siya sa tabi ni Rokiro. Pareho silang walang malay sa kama ng perlas na yon ng mangingibig. Si Rokiro ay natutulog pa rin ng mahimbing. Tahimik siyang pinasalamatan ni Benyo dahil sa pagtulong nito sa kanya nang nilabanan nila ang Basara. Kasabay nito, sa kanyang puso, patuloy niyang inaalala ang hula tungkol sa anak ng mga Diyos, na nagpapapula kay Benyo sa hiya. Sa sandaling yon, si Rokiro ay nagsalita sa pagtulog, na labis na ikinagalit ni Benyo. Agad niyang kinuha ang unan para paluin siya. Ang Villa ay dumaan sa isa pang sandali nang hindi maiiwasang kaguluhan.